Yan, mapapakanta ka ng We Need to Pray, di ba? Kaya, like never before. Yan, at syempre yan, we need to pray talaga. Yan, sabi nga dito, today, we are living in desperate times, yet the church is not desperate before God in prayer. Ngayon, nabubuhay tayo sa panahon na to na sobrang grabe na, di ba? Yung mga sitwasyon sa mundo. Pero yung church daw, medyo nagre-relax pa minsan, di ba, sa mga pagpe-pray. Kaya, kailangan daw na ang church ngayon, mas lalong maging desperate din tayo. Parang desperado talaga tayo na manalangin dahil, syempre, desperate na rin yung times na yung kinakapamuhay natin ngayon. At di ba naalala niyo yung nag-OPM sila Jesus, kasama niya doon si Peter, James, and John. Sabi ni Jesus sa kanila, tatlo. Kasi di ba nakatulog sila? Sabi ni Jesus, hindi man lang ba kayo makakapagbantay kasama ko? Hindi man lang ba kayo makakapag-pray kasama ko kahit isang oras man lang? Di ba kahit 1 hour lang, samahan nyo naman ako mag-pray. Di ba? Pero ano nangyari, di ba? Natulog yung tatlo na kasama niya. Parang kung tayong mga nagbabasa, pwedeng sabihin natin kila Peter, James, and John na, parang shame on you, Peter, James, and John, parang nakakahiya kayo. Yan na parang grabe naman kayo, parang kasama nyo na si Jess na, tapos kahit isang oras man lang, di man lang kayo makapag-stay. Di ba? Pero sabi daw, but look out. Di ba kapag nagpo-point tayo ng finger sa mga tao, kayo, ikaw, ganyan ka. Tatlo daw yung nakaturo sa atin. Isa lang sa kanya, pero sa atin, tatlo, di ba? Kasi sabi nga, ito daw sa Diyos, parang kita ng Diyos, di ba? Kaya parang tayo rin minsan, parang kung i-judge natin sila, na grabe naman sila. Di man lang nakapag-stay ng isang oras mag-pray. Pero sabi, di ba, tayo nga rin, di ba, dapat ma-check natin yung mga buhay natin, gaano ba ka-okay yung pagpe-pray natin? Priority pa rin ba natin to sa buhay natin? Sabi nga, prayer is the most important activity a born-again Christian can perform. Amen ba doon? Amen. Di ba? At sabi nga, it should head your list of priorities. For certainly, the world around us desperately needs prayer. Kailangan ang prayer ay kagaya niyan, nakalagay sa gilid. Top priority, high priority, very, very important. Ang prayer para sa buhay natin. Dahil talaga naman, di ba, parang ang prayer kasi, di ba, sinasabi nga natin na prayer meeting is the lungs of the church. Di ba, paano pag tinanggalan tayong lungs? Di ba, paano na tayo hihinga, di ba? Parang ganun din, parang ganun natin, di ba yung sa kantang, and I'm lost without you, di ba? Yung parang, pa yung sa doon? I'm desperate for you, di ba? Yung parang ganun na, kumbaga, ganun yung prayer sa atin na, hindi ako pwedeng hindi mag-pray. Ganun siya ka-importante sa'yo na alam mo, sobrang importante sa'yo ng prayer. At dapat, sa lahat ng mga gagawin mo, ilalagay mo siya sa unang-una. Dahil talagang napaka-importante niyan sa atin, sa lahat ng nakakaintindi ng, bilang i-Kristyano, di ba, ugnayan natin sa Diyos. Sabi nga, prayer will open the door for God to do a glorious work in these last days. Makakagawa ang Panginoon ng maraming mga dakilang bagay, mga amazing, mga supernatural, mga grabing mga hindi pa natin nararanasan before. Mangyayari yun kung pray ng pray ang church. At sabi nga rin, prayer will stem the tide of evil. Pati na rin yung mga nangyayaring masama ngayon sa mundo, hindi din mapuputol unless may mga taong manalangin tayo, di ba? Nawawala yung mga gawa ng kaaway kapag nagpe-pray tayo. Sabi nga dito, itong mga pag-aaral natin ngayong gabi na to, kapag nilagay natin to, we put them into practice. Kapag in-apply natin to, hindi lang kayo makikinig ngayong gabi, kundi ipapractice natin to, i-apply natin to sa buhay natin. Kapag yung mga matututunan natin ngayon about prayer ay in-apply na natin, magkakaroon tayo ng talagang panibagong relasyon sa Panginoon. At maka-experience tayo ng talagang amazing sa prayer life natin. So what is prayer? Yan, ang prayer can be expressed in 3 basic forms. Pwede siyang worship, petition, or intercession. Una, dito muna tayo sa una, worship. Di ba, ang worship pala, pwede pa lang parang prayer yon. Di ba, sino sa inyo nakaranas na napaiyak ka habang kumakanta? Di ba, ba't ka naiyak? Di ba, kasi yung lyrics, tumugma siya sa puso mo. Yung gustong sabihin ng puso mo kay Lord, biglang tumugma dun sa lyrics, di ba? Sa lahat ng panahon, yung kunwari, mula naalala mo, dahil naging tapat si Lord, may anniversary ng ganito, parang, dati, graduate ka ng kinder, ng grade 6, tas graduation. Parang naalala mo sa lahat ng panahon, si Lord naging Diyos siya. Ganyan-ganyan. Di ba? Parang may mga pagkakataon na parang wala kang katulad, di ba? Parang walang ibang nagmahal sa akin na katulad. Pag napaiyak ka doon kasi parang feeling mo ngayon walang nagmamahal sa'yo, di ba? Pero
nung naalala mo yung lyrics na salamat, Lord, may nagmamahal sa akin. Ang worship kasi, ayan, di ba talaga, bago ka magkaroon ng deep na prayer, imposible yan na lumalim agad prayer mo. Nang ganun-ganun lang. Unang-una, mag-worship ka muna. Pupurihin mo muna yung Panginoon. Lord, salamat, napakabuti mo talaga. Di ba kaya totoong-totoo sa atin pag kinanta natin yung napakabuti mo, di ba? Kasi talagang napakabuti ng Panginoon, di ba? Na Lord, grabe, salamat po dahil nagising pa ako ngayong araw na to. Salamat po sa panibagong kalakasan. Tapos yung nakaraan, kasi may napanood ako yung mga pinanganak na talagang kambal na, yung magkakadikit, yung iisa lang yung ulo, ay, isa katawan nila, dalawa ulo, gano'n. Parang totoo pala talaga yung karamiya. Parang naisip ko, totoo pala yung mga ganong mga palabas. Parang naisip ko, grabe Lord, salamat po dahil normal pala kami na may buong parts kami ng katawan. Parang sila kasi yung sa mga napanood ko nga na ganun kahirap yung sitwasyon nila, yung dalawang kamay nila, nagdedesisyon silang dalawa, ganun para sa gagawin nila, parang mga ganun. Pero tayo, di ba, parang yung naisip ko, Lord, salamat po dahil binuhay niyo ako, normal ako. Parang minsan may mga maliit tayong reklamo, pero napakapalad pala natin pag naisip natin. Tsaka, yan, parang naisip mo kung gaano kabuti ang Diyos, gaano siya kadakila, gaano kalaki yung pagmamahal niya sa'yo. Lord, salamat dahil mahal niyo ako, may ama ako sa langit, ganyan. Yan, ayun yung nagiging natin. Kaya kahit nga worship explosion natin automatic na answer yung mga prayers natin habang nag-worship. May mga ganong mga sitwasyon na habang nag-worship ka lang sinasagot na yung prayer mo. Kasi ganun nga, yung part siya. Pangalawa, yung petition. Ito naman yung puro patungkol sa sarili mo. Hindi totoo na parang dapat hindi puro sarili, hindi mo ipag-pray yung mga bagay sa sarili mo. Hindi naman ganon. Kundi merong mga prayers type para sa sarili, ang tawag petition. Halimbawa, Lord, tulungan niyo po ako, 3 po report ko ngayon sa math, sa English, tsaka sa Filipino. Tulungan niyo po ako, Lord, na palakasin mo loob ko, tsaka yung teacher ko, wag na po niyang patagalin, at tsaka taasan niya po yung yung magiging grade ko doon, ganyan-ganyan. Palakasin niyo po ako, Lord, meron akong isasubmit na ganito, Lord, ganyan-ganyan. Yung mga bagay tungkol sa sarili mo, Lord, kailangan ko po ng baon talaga ngayon, gumawa ka po ng himala na ganyan-ganyan. Yung mga pagdadaanan mo, sa boss, Lord, tulungan niyo naman yung boss ko. Huwag niya po tambakan yung trabaho ko ngayong araw na to. Tulungan niyo po na huwag niya ako i-OT. Prayer meeting pa naman. Gusto ko po mag-prayer meeting. Ganyan-ganyan. Parang parang lahat ng mga concern mo. Lord, yung anak ko, asawa, pamilya, nanay, tatay ko, ganyan-ganyan. Lahat ng mga bagay sa buhay mo na parang mga gagawin mo ngayong araw na to, ganyan. Mga favor, Lord, mag-sale naman po yung gantong bibilin ko sa Shopee. Yung mga parang basta lahat ng mga bagay na mga gusto mong hilingin. Ang tawag dyan, petition. At nangihingi ka sa araw na to, Lord, bigyan mo naman akong wisdom, guidance. Tulungan niyo po ako sa mga pipiliin ko mamaya, ganyan. Yan, petition yan. That's number 3, yung intercession. Ito na nga sabi, the third form of prayer, intercession, is that type of prayer that can be considered work. Ito na talaga yung work. Alam mo yun yung, talaga siya, mag-e-effort ka talaga, labor ang tawag. Kasi bakit? Hindi natutungkol sa sarili mo Ipagpe-pray mo na yung iba. Di ba, isipin mo, luluhod ako dito ng 1 oras, ang ipagpe-pray ko, mga ibang tao, 'di ba? Labor ang tawag diyan, parang work talaga kasi Lord, yung Pilipinas, si Bongbong Marcos, si Mayor ganyan, si parang alam mo 'yon na inagpe-pray mo yung mga ibang bagay, kaya naman effort talaga siya. 'Di ba yung pag-worship kasi hindi naman mahirap 'yan, ang saya kaya mag-worship, 'di ba? Yung petition, hindi naman 'yun mahirap kasi prayer yung patungkol sa sarili mo 'di ba? Ikaw rin yung makikinabang. Pero yung intercession kasi, pinagpe-pray mo yung ibang tao, kaya 'di ba? Parang labor talaga siya. Kaya sabi nga dito, it is during intercessory prayer that I become aware of what prayer actually is. Na pag nag-i-intercede ka na, doon mo nalalaman na nararanasan na spiritual battle talaga yung prayer. Kasi doon may battle ng parang minsan parang isip mo, titigil na ba ako mag-pray o papagod na ako, parang maisip mo battle siya. Yan, kasi talagang ako rin naranasan ko yung pag-intercession, nakakapagod mihingal ka. Ay, pagod ako, dami ko pinag-pray, ganun. Pero, kasi nga, battle ang intercession. Gaya ng sinabi sa Ephesians 6:12 na, we wrestle not against flesh and blood. Ang mga kalaban kasi natin dito sa mundo, hindi naman may katawan, kundi but against principalities, mga demonyo, di ba, mga masasamang spirito na namumuno sa mundong ito. Kaya yun, talagang may effort tayo, may battle na ginagawa tayo through prayer. At sabi nga, how do you get into the fight? Paano tayo lumalaban? Di ba? Sa Ephesians 6:18, yung by praying. Di ba? Nagpe-pray tayo. At dahil nga, di ba, sinabi doon, binigay tayo sa Ephesians 6 yung full armor of God. Di ba? Na, kung dahil armado na tayo, ano nang gagawin natin? Lumaban na tayo. Di ba? Kaya that's true prayer. At sabi nga, as you enter into intercessory prayer, you rush into thick
of the battle, di ba? At mararamdaman mo yan habang nag-i-intercede ka, pinagpipray mo yung mga bagay. For example, pinagpipray mo yung event, di ba, na yung hallowed be thy name. May mga, may mga iba't ibang mga battle na pipigilan ka manalangin, mapapagod ka, ganyan-ganyan, di ba, mga dahilan, para hindi mo talaga mapag-pray. And it becomes work because you're engaged against the force of darkness and hell. Yan, may mga kumakontra, syempre, yung mga gawa ng kaaway. Sabi nga dito, you're going against the enemy's strongholds with prayer. You witness the grip of power that Satan has on the lives of those around you. Na kaya ka nagbabattle sa prayer kasi nakikita mo yung ginagawa ng demonyo sa kuya mo, sa ate mo, sa mama at papa mo, sa pamilya nyo. Nakikita mo yung ginagawa ng kaaway sa buong classroom nyo. Di ba? Parang doon ka talaga mabiburden na hindi dapat talagang ipanalangin ko sila na hindi ko hayaan na ganun mangyari. Di ba? At yon, sabi nga, Satan is very stubborn enemy. Tandaan nyo yan na talagang ang demonyo, si Satan, talagang hindi siya matigas ulo niya, 'di ba? Talagang lalaban siya. He yields only what and when he must. Therefore, your prayers must be very specific. Hindi daw tayo pwede mag-pray na, Lord, bless niyo po LG namin. In Jesus name, amen. Bless niyo po ang Sandalay Putatan. In Jesus name, amen. Wala daw mangyayari sa ganong prayer kasi kung si Satan, grabe siyang lumaban, di ba? Pero hindi pwedeng, Lord, bless niyo po Philippines, in Jesus name, amen. Ayun lang, di ba? Hindi kailangan talaga, specific ka manalangin, Lord, ang bansa po namin ay maging makadiyos, mawala ang idolatry, maging ganito, ganyan. Pagpalain niyo po ang bansa namin. Yung kuya ko po, Lord, mabitawan po niya yung mga demonic games niya, tulungan niyo po siya ng ganyan. Talagang alam mo yon, specific tayo manalangin. Sabi nga, realize that Satan is persistent. Tandaan nyo, hindi tumitigil yan si Satanas sa pag-attack. Even after na, pag nakita mo daw yung parang nadadama mo ng victory na, may victory na ganun. Pero, kailangan mo daw magpatuloy pa rin sa prayer. Halimbawa, di ba sinuro na namin to sa inyo, before and after tayo gagawing mga, halimbawa, event, hallowed be thy name, mga event, di ba, na lalo na evangelism o yung mga pag-share natin. Kailangan talaga before and after, nagpe-pray tayo mabuti kasi alam mo yung attack ng kaaway. At kahit na maging matagumpay pa yun, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung panalangin natin. Hindi yung na-relax ka na, okay na ganun. Yan. Kaya maraming mga nagre-relax after ng victory o pagod na ganun. Kaya nagpapabaya sa prayer. Kung saan, pag doon na huminto sila, doon uma-attack pa yung kaaway. Kasi sabi, the minute you win ground, Satan will turn right around and counter-attack to regain it. Yan. Kaya pag natalo siya, may inattack siya, di ba? Mag-aantay siya na magpabaya na naman tayo para maka-attack siya. Kaya sabi, your prayers must be persistent. We need to continue to pray long after we begin to see initial signs of victory. Yan, hanggang sa makumpleto talaga yung victory natin. Sabi nga, ayan, di ba, yung Satan knows that prayer brings victory and spells his defeat. Alam nyo ba, ayaw na ayaw talaga ng demonyo na magpe-pray tayo kasi pag nag-pray ka na, imposible ka na niyang matalo. Sigurado na hindi niya magagawa yung plano niya sa buhay mo. Di ba? Kaya naman, pansin nyo, pagka Monday, Tuesday, Wednesday, o kaya mga ibang regular na araw, parang ang free-free natin, di ba? Pero kapag prayer meeting, prayer marathon, dumadami yung mga dahilan, di ba? Bakit kaya parang pagod ako ngayon, parang inaantok ako ngayon. Parang pag magpe-pray na, dumadami na yung mga, may tumatawag, may nag-chat, may pupuntahan na ganito. Kasi yan yung ginagawa ng kaaway. Ayaw na ayaw niyang magpe-pray tayo. Kaya hindi ka na magugulat, ang daming mga excuse kapag prayer na pag tinatawag natin mag-pray kasi gawa ng kaaway yan para hindi tayo mag-pray kasi Satan knows that prayer brings you victory and spells his defeat. Yan. Kaya tas yung persistence din, di ba, dapat wag tayong sumuko agad. Ibig sabihin ng persistence, yung hindi ka nag-give up basta-basta. Yan, ibig sabihin nito, kapag may mga panalangin tayo na parang hindi pa nasasagot, huwag kang mag-give up agad. Di ba, kagaya ng sinabi sa Colossians 4:12 na laboring fervently. Ibig sabihin, yan yung tuloy-tuloy na talagang pananalangin. Huwag kang mapagod na ipag-pray hanggat hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin mo na yon, tuloy ka lang. Meron ngang kwento dito alam niyo yung minahan, yung anuhan ng gold. Ayan, yung kuwaan ng gold. Meron kasing lalaki, si Mr. Darby. Huwag niyo na inenex ha. Ayan, isa siyang wealthy insurance broker. Tapos parang parang nagkaroon siya ng interest sa paghukay ng mga ginto. Tapos naghanap siya. Tapos nakita niya dun sa Colorado na parang merong dong area na parang natuklasan niya may ginto. Kaya ngayon umuwi siya sa kanila. Tapos nagsabi siya sa mga friends niya na makisosyo kayo sa akin,
maghukay ako ng ginto, gagawa tayong minahan. Kaya yun, yung mga friends niya, talaga invest sa kanya. Tapos, ang nangyari, edi talagang layers ng mga ginto yung nakuha. Tapos, hanggang sa nabayaran na yung lahat ng utang ng corporation. Ayan, tapos, nung nabayaran na lahat ng utang, hukay na naman sila, tapos wala nang makita. Parang hukay sila ng hukay, tapos wala nang biglang wala na silang makitang ginto. Kaya dumating yung time na discouraged na si Mr. Darby at sinabi niya, tama na to, huwag na tayo maghukay. Pinasara na niya yung minahan, tapos binenta na lang niya sa isang junk dealer, yung parang basurero, o parang nag-aano ng mga basura, nagkukuha ng mga basura sa iba't ibang mga area, ganun. Binenta niya ng napakamura lang sa isang junk dealer ng few $100 lang. Tapos umuwi na siya kasi na-discourage siya na ganun nangyari. Nagkautang-utang pa sila dahil dun sa wala na silang makitang ginto. Tapos alam niyo nangyari doon, yung junk dealer na to, yung nakabili, nagkumuha siya ng geologist para tignan yung lupa. Tapos sabi ng geologist, kapag naghukay ka lang ng 3 feet pa, doon sa tinigilan nila, doon sa area na nag-give up na si Mr. Darby, maraming pangginto sa ilalim. 3 feet lang ganun na lang yung hukayin. Tapos alam niyo ang nangyari doon sa junk dealer na yun, siya ang naging wealthiest mine owner in the state of Colorado. Siya naging pinakamayaman doon dahil nga nakita niya ang dami pang ginto. 3 feet na lang pala, sumuko na yung si Mr. Darby, di ba? Sabi nga rin daw, I wonder how many times we too stop 3 feet short of victory. Parang tayo, unti na lang ayun na makiklaim mo na yung victory pero tumigil ka pa mag-pray. Parang gano'n. Marami daw mga times na, ayan na maliligtas na pamilya mo o kaya eto na, sasagutin na ni Lord yung prayer na to pero bigla kang nag-give up. Diba? Kaya wag daw nating tigilan yung victory natin. Kailangan tuloy-tuloy tayo sa pagpe-pray pa rin natin. Yan. Tapos sabi nga, sa when the answer is no, yan, naranasan nyo na ba na hindi sinagot ng Panginoon yung prayer nyo? Kasi yung reason din yan, the Lord may not give us what we ask when He has a higher purpose in mind for our lives. Kung may mas magandang plano ang Diyos, hindi niya itutuparin yung pinag-pray mo. Ito yung mga kagaya na to, ni Moses, ni Paul, tsaka ni Jesus. Sila rin yung mga nakaranas ng no, di ba? Sa prayer nila. Una, si Moses muna. Kasi bakit hindi, ang pinagpe-pray ni Moses, Lord, makapasok naman ako dun sa promised land, sige na. Kasi di ba sumuway siya dahil pinukpok niya nga ng 2 beses yung bato. Kaya hindi siya makakapasok sa promised land dahil sa disobedience. Pero nangyari yun, kaya hindi siya sinagot ni Lord kasi para matuto daw yung future generation ng importance ng complete obedience. Na napakahalaga sa Diyos na kompleto talaga yung pagsunod natin, hindi yung half-half lang, ganyan. Kaya hindi sinagot ng Panginoon yung prayer ni Moses. Tapos, si Paul naman, yung thorn in the flesh, di ba? Parang sinasabi niya na may sakit siya na pinagpipray niya na mawala na pero hindi tinanggal ng Panginoon. Kasi si Paul, sobrang dami niyang mga nare-receive ng mga revelation, message sa Panginoon na pwedeng magpayabang sa kanya. Kaya naman, siguro, ito nga, hindi tinanggal ni Lord yung thorn in the flesh na to para manatili siyang humble. Ay, next. Nasa pangalawa na ako. next. Ayan. Tapos pangatlo, si Jesus naman. Ayan, He drank the cup. Diba? Bakit sinabi ni Jesus yung, parang Father, sabi niya sa Diyos, Ama, pwede bang tanggalin mo na sa akin itong cup of suffering? Pwede bang lumampas na to sa akin yung mapako siya sa krus? Pero, diba, hindi siya in-answer ni Lord, ng Diyos Ama dyan. Kasi, gusto ng Diyos na maligtas tayong lahat, gusto ng Diyos na mapako siya sa krus para tayong lahat maligtas tayo mula sa mga kasalanan natin. At ito nga rin yung kay Jesus, diba, yung prayer ni Jesus. Ito yung key to obedience and prayer. Sabi dito, Lord, here's what I want, diba? Here's my desire. Lord, ito yung gusto ko, ito yung mga desire ko. Pero, nevertheless, not my will, but yours be done. Diba? Pero Lord, kahit na ito po yung mga gusto ko, sa dulo pa rin pinagpe-pray natin na Lord, yung hindi yung will ko, kundi yung will mo pa rin. Kasi nga ito, diba? Real purpose of prayer is never to get my will done, but His. Na ang purpose talaga ng prayer, hindi yung Lord, basta gawin mo yung gusto ko Ang purpose ng prayer, mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam naman natin, pag kalooban ng Diyos, good, pleasing, and perfect. Diba? Sino ba namang may ayaw nun? Kaya, kapag pinag-pray mo talaga na, Lord, let your will be done. Diba? Yun talaga yung maganda. Diba? Na, alam mo, best ang bibigyan ng Panginoon sa'yo. Ayan, sabi nga rin dito, ito naman yung mga things that hinders your prayers from being effective. Ano ba yung mga dahilan bakit hindi na umi-epekto, wa-effect yung mga prayer natin? Yung tatlo na yan, yung reason, sin, unforgiveness, tsaka wrong motive. Yan, una, sin muna tayo. Sin, as Isaiah said,
di ba, breaks your connection with God. Di ba, yung sa Isaiah 59:1-2 sabi doon, hindi naman talaga sa hindi ka naririnig ng Diyos, hindi siya bingi. Hindi rin siya maiksi ang kamay. Kundi hindi na sasagot yung prayer mo kasi may mga kasalanan na ginagawa kayo. O parang sa atin, di ba, mag-iniisip. Kaya nga pag bago tayo mag-pray, di ba, meron tayong inaano na adoration, confession, yung repentance, di ba, na kailangan pag nagpe-pray tayo, nagre-repent muna tayo na, Lord, sorry po sa mga kasalanan ko daily. Nagpe-pray tayo ng mga, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Kasi pwedeng yung mga kasalanan na yun ang magputol para daw sa telepono. Di ba, pagka hello ako ng hello doon, kahit ang galing ng pagkakasabi, hello, kanya. Di ba, kahit ganun pa, ang ganda-ganda ng pagkakasabi ko, kung putol pala yung wire, anong mangyayari? Wala, di ba? Hello lang ako ng hello. Pero kahit ang ganda ng pang-call center yung mga pagsasalita ko, wala rin. Kasi putol naman yung connection. Ganun. Kaya, ganun din sa atin, na kapag may kasalanan, putol yung connection natin sa Diyos. Hindi makarating yung mga prayer natin sa Panginoon. Kaya naman yan, di ba, kailangan hingi natin ng tawad, lahat ng yun. Meron nga rin daw mga tao nagsasabing ganito, yung, alam ko naman, I know I'm not living as I should be. Alam ko, hindi nakakalugod kay Lord yung pamumuhay ko ngayon, pero magpe-pray pa rin ako. Maraming mga ganyan, kahit nga may mga kilala rin ako, mga Kristiyano na worldly, ganun. Pero, sa kanila, alam ko naman din, natutuwa Diyos sa buhay kong to pero magpe-pray pa rin ako. Pero alam nyo, but their prayers are of no value. Na kung hindi okay, kung living in sin ang isang tao, parang may mga kasalanan siyang dinededma lang, ganun. Ang prayers niya yung naapektuhan. Hindi napapakinggan ng Diyos yung mga panalangin niya. Kasi yung relasyon niya sa Diyos naapektuhan ng kasalanan. Kaya mababalik lang yung maayos na connection natin at relasyon sa Diyos kapag nahingi na ng tawad, di ba, yung mga kasalanan na to, at tinalikdan. Pangalawa, yung unforgiveness. Di ba, alam naman natin to. Kasi di ba, kapag may unforgiveness tayo, nandiyan na rin yung ines, asar, gusto mo sabunutan, gusto mo mang manakit, ganun. Alam mo, pagka may unforgiveness, automatically, hindi okay yung puso mo, di ba? Kaya nga parang, kakagigil. Parang, kahit ang Diyos, di ba? Pwede natin itago minsan na, hindi, okay na yun, wala yun. Pero ang Diyos, alam niya kung kahit na may konting inis tayo na nararamdaman. Di ba? Kaya naman, minsan nga, pag na-assign tayo sa mga public prayer, halimbawa, na-assign ka ng public prayer, parang, may pagkakataon dahil inis yung tao, nagpaparinig doon sa, Panginoon, alisin niyo po yung mga pagchichismisan dito. Parang naalam mo na hindi di ba? Parang hindi okay yung tao, di ba? Panginoon, alisin mo yung mga pag-aawayan dito, yung mga feeling ganyan. Parang nag-pray pa no? Pero totoo nagpaparinig sa Kaya, yun nga, di ba? Parang ganun pa lang kapag may unforgiveness tayo, yung prayer natin lumalabas yung galit dun sa panalangin. Panginoon, sana po talaga naman yung sa susunod na ambagan po, magbigay naman yung iba dito. Di ba? Yung parang parang iba na yung parang may ang dami ng sama ng loob ng nananalangin. Kaya mahirap na pag na-assign ka, 'di ba? Tapos hindi ka naman okay, ganun. Parang yung prayer, yung prayer na nandito lang hanggang sa ceiling lang, hanggang kisame lang, bilang bagsak na. Hindi umaabot sa langit kasi may unforgiveness. Alam ng Panginoon yung tumataas pa kilay mo habang nagpe-pray ka kasi Panginoon, nakakagigil po talaga ito. Parang ayun nga, parang parang mahirap yung ganyang mga bagay. Kasi sinasabi sa Matthew 6:15, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Di ba? Kung hindi ka marunong magbigay ng grace at mercy sa ibang tao, hindi ka rin makakatanggap ng grace and mercy ng Panginoon. Di ba? Kaya naman, di ba, napakahalaga talaga na magpatawad. Kaya, ang dami nating hiling, kahit nga na ang tagal-tagal mo pa nagpe-pray, ang haba ng prayer mo. Pero kung hindi okay yung puso natin kasi may unforgiveness, wala lang, sayang, di ba? Hindi na-answer at hindi pinapakinggan ng Diyos yung ganon. Kasi, hindi niya tayo papatawarin kung hindi tayo magpapatawad. Kaya sabi dito, it's important to forgive. For you cannot come to God harboring a grudge against a brother without hindering your own prayers to God. Kaya kawawa yung mga taong ayaw magpatawad kasi wala na, napuputol na rin yung connection nila sa Diyos. Kasi kahit yung panalangin nila, hindi na pinapansin ng Diyos. Parang sinasabi, alam mo yung tipong parang sinasabi, doon ka muna, Ella. Harapin mo muna yung dapat mong ayusin, wag mo muna akong kausapin. Pag ganun ang Diyos na iayos mo muna yung mga mo, hindi kita papatawarin kahit di mo papatawarin yan. Yung mo. Kaya parang, di ba sa atin, inisip natin, napapakinggan ni Lord prayer natin kahit hindi tayo okay. Pero hindi. Di ba kaya nga, may prayer din si David, di ba, na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kasi, pag nagpe-pray tayo, dapat magpa-renew tayo ng puso, magpalinis. Kaya di ba, yun nga talaga, kasi hindi ka, kahit dun sa, sa Las Piñas, yung equipping na yun,
inuuna nila yung heart kasi tuturuan daw nila tayong mag-intercede. Kasi hindi ka talaga matututong maging intercessor kung hindi okay yung puso mo. Kaya yun yung pinaka-message nila doon. Kaya yun na. Tapos pangatlo, yung wrong motives naman. Sa James 4:2 na sinasabi doon ni James na, kasi may mga prayer kayo na parang makasarili, ganun daw. Kaya sabi nga, behind so many prayers are selfish desires. Marami talaga mga prayers na, ang totoo, may makasarili talagang, kahit mga, yun, parang, behind dun sa hinihiling niya, merong selfish reason. Yan. So many of our prayers are self-centered. Lord, maging matagumpay po pag sa song lead ko, nang sa ganun, makita nila ang galing ko talaga kumanta. Para ma-line up na ako palagi. Kasi, syempre, yung boses ko, ang ganda-ganda nito. Diba? Parang, may mga na para, Lord, para makapagpasikat ako kay ganito. Sure ako, pag nagkaroon ako ng ganito, ang daming ma-i-impress sa akin. Ganyan. Kaya, may mga bagay na pinagpe-pray tayo na may selfish reasons. Pero si Lord, gusto talaga niyang i-meet lahat ng mga needs natin and supply them. Pero kailangan din daw natin maging careful na wala tayong hidden motive dun sa hinihiling natin. Tapos, ito naman yung mga helpful hints sa ating prayer. Ayan, make the will of God your prayer. Alam nyo, hindi kayo magkakaroon ng maling prayer kapag kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray nyo. Paano malalaman ng kalooban ng Diyos? Sa Word of God, di ba? Kung nasa Bible to, biblical, di ba, kalooban ng Diyos, talagang sure 100%, di ba? Sasagutin ng Panginoon, kalooban ba ng Diyos na maligtas pamilya mo? 100%, di ba? Kaya naman gagawin niya yan. Pati yung mga bagay na alam natin, gusto ng Diyos mangyari to, di ba? Sure na mangyayari yun. Kaya pangalawa, yung turn to the Word, and God will speak to you. Di ba alam natin yung prayer? Wala namang usap na, ako na Rebea, usap tayo pero ako lang magsasalita. Di ba? Walang ganun na usap. Ikaw lang yun, nag-speech ka lang, di ba? Kundi ang prayer kasi conversation, magsasalita ako kay Lord, na siya naman magsasalita sa akin sa pamamagitan ng Bible. Habang nagbabasa naman akong Bible, nangungusap si Lord sa akin, parang habang binabasa mo yun, bakit nangungusap si Lord sa'yo na bitawan mo na yung ganitong kasalanan? Nangungusap siya sa'yo na mag-share ka na talaga, ganyan-ganyan. Parang may mga ganun, alam mo talagang malinaw na nangungusap sa'yo ang Panginoon. After mo, kaya talagang ang prayer tsaka Bible, kambal yan eh. Hindi talaga pwedeng, pray lang ako ng pray po, ako nang hindi magbasa ng Bible. Mali, kasi di ba, hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita. Kailangan, pag nag-pray ka, si Lord naman pakinggan mo rin siya. Di ba? And sa pangatlo, yung listen and learn to hear the voice of God as He speaks to you by His Spirit. Ito naman, di ba, na sa prayer din natin, bigyan mo rin ng pagkakataon ng Diyos na pakinggan yung message niya. Di ba na, pag may sinasabi siya sa'yo na mga bagay, kasi minsan may mga message ang Panginoon na still small voice. Yan, di ba? May mga nililid siya sa'yo na gawin mo ngayong araw na to. Ganyan. At sunod, yung ask the Father for your needs. Ito yung yung formula talaga ng tamang prayer. Kapag nag-pray tayo sa Diyos Ama, naka-address. Kumbaga yung pag may letter ka, naka-address siya sa Diyos Ama. Para di ba pag umpisa ng prayer natin, anong sinasabi natin? Heavenly Father, Ama, ganyan, at saka yung napagpalang Ama, di ba? May mga ganyan tayong binabanggit sa umpisa ng prayer natin kasi ang prayer natin sa Diyos dapat naka-address. At sa dulo, we ask it sa pangalan ni Jesus, di ba? Ang dulo niya, hinihiling mo to sa pangalan ni Jesus. Bakit ganon? Bakit laging sa Father, tapos si Jesus kay Jesus yung ending, in Jesus' name? Kasi nga, Jesus is the way. Di ba na pinapakinggan lang tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Alam mo, kung ikaw wala kang Jesus, kahit anong pray mo, hindi ka papakinggan ng Diyos. Kasi, dahil lang kay Jesus, kaya tayo pinapakinggan ng Diyos. Yan. Kaya, parang halimbawa, kakatok ako sa Diyos. Sabihin ko, Father, ako po to si Mary po. Gusto ko po makipag-usap sa'yo. Sabihin niya, sino ka? Sinong Mary? Diba? Ba't ka kumakatok sa pinto ko? Pero pag sinabi ko na, Father, ito si Mary at I come in the name of Jesus. Sabi, ikaw pala. Sige, good to hear from you. Ganyan. Kasi, doon ka lang nakikilala ng Diyos doon lang niya i-accept yung prayer mo o mga gusto mong sabihin dahil kay Jesus. Di ba? Kaya kapag nagpe-pray tayo, kailangan in Jesus' name. Yan. Tapos, ayun nga, sunod naman yung use your weapons. Di ba? Na, alam naman natin na ang prayer nagbibigay sa atin ng victory. Pero bakit kaya may ang daming pagkakataon na paulit-ulit na na-defeat na naman tayo, ganun. Kasi nga, the problem is, though we possess the weapon, we seldom use it. Na, alam naman natin, di ba, nagbibigay ng victory yung prayer, pero
minsan hindi mo ginagamit, 'di ba? Hindi tayo madalas manalangin. Yan, kaya nagkakaroon tayo ng mga defeat sa mga buhay natin. Pero yun, 'di ba? Yung weapon natin, hindi siya para display lang, 'di ba? Kunwari, yung sword of the spirit, 'di ba? Hindi lang siya para ilagay lang dito sa may dito parang nakareserba lang, kundi yan, 'di ba? Gagamitin mo yan. Ganon din sa prayer. Kaya sabi nga dito, likewise, we're always talking about our weapon of prayer. May mga time na, 'di ba, may mga tagapagturo na ang galing nila magturo about prayer. Pero kapag magpe-pray na, wala sila. 'Di ba? Sabihin na, alam mo, ang prayer, ang wonderful talaga, ang saya talaga mag-pray kasi ganyan-ganyan, ito ang binibigay ng prayer, ganyan-ganyan. Pero kapag prayer na, wala naman siya. 'Di ba? Kaya sabi nga daw, don't talk about prayer, kundi pray. 'Di ba? Hindi lang natin pag-usapan yung ganda ng galing ng nagagawa ng prayer, kundi mag-pray talaga tayo. Kaya sabi nga sa Colossians 4:2, continue in prayer. Ano ibig sabihin ng continue na yon? In prayer, yung Greek word na continue daw, ibig sabihin nito ay persistence and constancy. Ibig sabihin, ng persistence, hindi ka nga nag-give up. Diba? Tuloy-tuloy talaga. Pray sa umaga, paggising, pray sa gabi, bago matulog. Tuloy-tuloy na persistence and constancy. Ayan, continue steadfastly in prayer na manatili tayong tuloy-tuloy na nananalangin. Diba may nga kayo kasi nasa inyo yung naranasan nyo, nag-devotion kayo ng kahapon, ngayon, tas kinabukasan, hindi na kayo nakapagbasa, hindi na sunod na araw, doon ka na naman. Kaya parang naalala ko nga doon sa, sa impact team, parang na-excite ako nung 3 weeks na nag-straight na silang nagde-devotion, yung chine-check ko na. Kasi kapag, di ba sabi nga daw, kapag may 21 days kang ginagawa ng paulit-ulit, tuloy-tuloy, nagiging habit na daw yun. Kaya pag sa atin, di ba, kapag nag-devotion kayo na straight nyo ng 3 weeks, ibig sabihin tuloy-tuloy na everyday talaga. Nandiyan na yung Bible mo, every morning, di ba? Talagang sanay ka na mag-devotion. Tapos may nakita nga akong ganito, di ba? Yung, nakita nyo rin ba yan? Yung motivation tsaka discipline. Yung pinagkaiba nila. Yung motivation, kunwari ngayong gabi, na-challenge kayo sa Pinrich ngayon, sa tinuro ngayon. Di ba? Yung parang, dahil na-challenge kayo bukas, ang dami natin. O kaya, di ba, nung Sunday, may Sunday na nag-preach si pastor tungkol sa kahalagahan ng prayer. Kaya kina Wednesday yan, diba, sobrang dami natin parang service. Di ba? Kasi na-challenge na-challenge na importante pala mag-pray. Pero kapag nakalimutan na yung message, wala na, di ba? Nauna lang, na-challenge kasi na-excite, gano'n, oo nga, grabe, ganito pala ginagawa ng prayer. Pero wala, nasa susunod biglang, hindi na nagpe-pray, wala na ulit, nakalimot na. Pero hindi maganda yung motivation, ang maganda ay discipline. Kasi pag discipline, na talagang tinatak mo sa isip mo, importante mag-pray. So everyday, di ba, aalalahanin mo yung natutunan mo, magpe-pray ka araw-araw, tuloy-tuloy. Di ba, hindi lang tayo nakabase sa na-challenge ka, di ba, na-motivate ka, kundi kailangan talaga tayo bilang mga Kristiyano, alam din natin na importante ang manalangin. Itatak mo na yun sa isip mo, napaka-importante ng prayer. Di ba? At pag gano'n yung nangyari, ayun, may discipline ka na. Alam mo, everyday, pagising sa umaga, prayer, devotion ka, basa ng Bible. Sa gabi, bago matulog, pray muna. Di ba? Hanggang, dati rin, nung nag-uumpisa pa lang ako mag-devotion nun, syempre, challenging, di ba? Dahil estudyante pa ako, ang dami kong ginagawa sa school. Pero, yun, ginawa ko everyday, day and night, sabi ng Bible, day and night. Lagi kasing preaching sa amin ni Papa ng si Bishop, nung time na yun, na prayer daw, day and night, ganun. Kaya tumatak sa isip ko yun na, ginawa ko talaga, sinanay ko sarili kong day and night mag-pray. Hanggang sa yun, discipline, totoo yung discipline. Hindi yung na-challenge ka lang dahil ang ganda ng message ngayon. Ayun, next week talaga nga-attend ka. Tapos pag nakalimot na, wala na. Kaya mas magandang gawin natin yung discipline, di ba? Sinabi rin sa Bible na para tayong soldier. Di ba? Soldier tayong mga Kristiyano. Kasi, ang soldier, alam natin, punong-puno sila ng disiplina. Ganon din sa atin, kung gusto natin maging malakas, mag-grow talaga tayo spiritually, hindi tayo manatiling ang babaw natin, o kaya parang hindi tayo lumalago. Lalago yung unang-unang magiging reason ba't tayo lalago, kasi yung prayer natin, naging consistent, nagkaroon ng discipline, kaya tuloy ka na. Hindi ka na pina-follow up, kasi nga, nagka-disiplina ka na eh. Di ba? Hindi, huy, prayer meeting ngayon. Di ba? Kasi nakadepende siya sa challenge o sa motivation. Yan. Tapos ito nga rin, pansin nyo dito sa Bible, may mga nabanggit na yung perseverance na hindi mo yung sasabihin na pag-pray ko na yan eh, ba't ko pa ulitin yan? Di ba? May mga pag napag-pray mo lang ba isang beses yung kaligtasan ng pamilya mo, titigil ka na. Di ba? Kailangan tuloy pa rin hanggang hindi pa nangyayari. Kagaya dito kay Jesus, di ba? Nabanggit dyan na 3 times niya na pinag-pray na mag-pass yung cup, ganon.
Tapos si Paul naman, 3 beses din niya pinag-pray na, Lord, tanggalin mo tong thorn in the flesh. Tapos yung, alam niya yung widow na kinukulit niya yung judge, na nabigyan siya ng hustisya. Every day, sabi ni Jesus, di ba? Men ought always to pray and not faint. Huwag daw tayo mapagod. Kasi, ayan yung kagaya ng widow na to, everyday, bigyan mo ako ng hustisya, ganyan. Kaya rinding-rindi yung judge. Kaya, binigay sa kanya yung hustisya. Pati yung sa friend at midnight, di ba? Yung friend niya, may bisita, di ba? Kaya, nakalock na, alam nyo, di ba? Siyempre, pag gabi, nakapadlock na yung gate nyo, nakasarado na yung gate, 3 pa lock, tapos pinagsasara nyo na lahat ng mga yan. Tapos nakapajama na siya. Sabi niya, friend, ano ba? Nakalock na yung gate namin, tsaka nakapajama na ako, talagang patulog na ako. Sabi niya, hindi, bigyan mo ko tinapay, kailangan ko ng tinapay, kailangan ko ng pangpakain sa bisita ko. Dahil ayaw tumigil, sige na, pwede na yung baba na, baka na. Yung ganun, ayaw ko tigilan, di ba? May naranasan ba kayong ganong tao na kinukulit kayo ng sobra? Sige na, bilis na, dali na. Ganun, ako sanay ako mang ganun kay Ate Ruth dati, naalala ko. Kaya kapag ginaganon ko siya, ginagawa niya talaga yung sinasabi ko, bilis na ngayon na nga. Ganyan. Tapos kay mama rin dati, nung estudyante ako, hindi nga pwede, dapat meron na akong project ko ngayon bukas, maaga pasok ko, hindi pwede, ganyan. Talagang ririnding ko siya hanggang makompleto na yung pang-project ko, ganun. Kasi ayun nga, kaya siguro din ganito ako yung sa prayer din, parang hindi ko nga tinitigilan, ganyan, na kasi ganun nga, pati yung shinare nga rin ni Irish, nakita niyo ba yun, na yung mga babae daw, napaka-persistent natin mag-pray, di ba yung sinabi ni Perry Stone? Kasi nga, hindi talaga tayo nag-give up agad. Hindi tayo, kahit na suyurin mo yung buong landmark, mahanap mo lang yung sapatos na type mo, di ba gagawin mo yon? Kasi, ganun daw yung mga babae. Kaya, mas prayerful nga daw yung mga babae kasi. Yan. Tapos, ayun nga, na, parang dito, di ba, dahil sa pangungulit sa panalangin, ay parang nakita natin dyan na may mga time talaga na ilang beses, hinihiling yung mga bagay. Tapos sabi nga rin dito, does that mean our prayers persuade God to do things our way? Parang kung ganun pala, mayroon palang prayer na pagpangungulit, ganun. Ibig sabihin ba nun, pwede kong kulitin ang Diyos na gawin niya yung gusto ko? Pero ang sagot doon, no. Hindi porque, parang iniisip natin yung, mali yung iniisip natin na yung prayer kasi, hindi niya pwedeng mapabago yung isip o purpose ng Diyos. Halimbawa, hindi talaga plano ng Diyos yan sa buhay mo. Kunwari sabihin mo, Lord, siya talaga yung babaeng gusto ko. Kahit sinasabi na ng buong mundong hindi siya. Ayan, kahit kontra na buong mundo na piliin mo yung babae o itong lalaki na to, ganun. Kontra na lahat. Against na sa kalooban ng Diyos, ganyan. Parang, pero pag inaano mo, hindi, kukulitin ko pa rin Diyos, di ako titigil. Di ba? Pero hindi mo mababago yung isip o purpose ng Diyos. Kung sinabi niya, kunwari, Lord, ito talaga school gusto ko. Ito talaga yung gusto kong pangarap kong ganyan-ganyan. Pero kung hindi talaga yun, purpose ng Diyos sa buhay mo, hindi niya sasagutin yan. Kahit nga daw umiyak ka pa ilang araw, kahit daw magpapayat ka na, nagpasting ka na, makuha mo lang yung babae na yun, pero wala. Kasi, pag nakita din, pati may mga pangarap tayo, Lord, pangarap ko talaga itong makasayaw sa Wawawi. Diba? Tulungan niyo po ako matanggap na talaga ako dito. Nakailang pila na po ako sa mga audition, ganyan-ganyan. Pero di ba may mga bagay na hindi ibibigay ni Lord kasi kung nakikita niya, it will destroy you in the end. Na pag sa dulo pala, alam ng Diyos mangyayari sa buhay mo, magugulo lang buhay mo, hindi niya papayagan mangyari yun. Kaya sabi dito, God knows your needs and desires to meet them. Prayer opens the door. Yung prayer, ito yung nagbubukas ng pinto para yung mangyari sa buhay mo yung plano ng Diyos. Yan, it is giving God my consent to do what He desires in my life. Parang pag nagpe-pray kasi nasabi mo, Lord, basta kung ano po yung gusto niyo mangyari sa buhay ko, mangyari po. Kaya kapag hindi tayo nagpe-pray, ang ibig nating sabihin, Lord, bahala na ako, buhay ko naman to eh. Diba? Pero kapag nagpe-pray tayo, nagsasabit tayo sa kalooban ng Diyos na, Lord, alam ko, mas alam mo yung mabuti para sa akin. At diba tayo, binigyan tayo ni Lord ng free will. Hindi iba-violate ni Lord yung free will natin. Kaya naman, sabi, I must ask in order to receive. Kung gusto mo talagang matanggap yan, ipag-pray mo. Diba? Kasi kapag hindi tayo, parang si Lord, gusto niya, parang inaano niya, diba? Gusto niya yung binibigyan natin siya ng consent na yung matanggap yung mga bagay na yun. Yan. Kaya kailangan, kung gusto mo talaga yan matanggap, ay pag-pray mo siya. Tapos, diba, yung ko sa God's timing. Sabi nga daw, diba may mga timing ang Panginoon sa pagsagot ng prayer natin. Sabi, sometimes, our prayers are answered almost as quickly as they're spoken. Ang galing ng gano'n, diba? May mga prayer tayo na yung binabanggit mo pa lang yung prayer mo, sinagot na ni Lord, ngayon na mismo. Mga kagaya niyo sa prayer ni Eliezer. Di ba sabi niya, Panginoon,
tulungan niyo naman po na mahanap ko po yung babaeng mapapangasawa ng aking amo, na si Isaac. Na tulungan mo po, Lord, yung babae na to na pag humingi po ako sa kanyang ng inumin, papainumin niya ako, pati yung mga camel po. Tapos diba, nung anong time na binabanggit pa lang ng bibig niya yon, sinagot na siya ni Lord, niready na niya si Rebecca na nag-iigib that time. Diba? Kasi parang isa yung parang maganda na example ng yan, agad-agad, sinagot ng Panginoon yung prayer niya. Pero syempre, it is also true na marami tayong prayers na ilang years na parang hindi pa rin nasasagot, di ba? At bakit may mga gano'n? May mga prayers na parang hindi nasasagot pa agad, na-delay. May mga pinag-pray tayong gumaling, yung iba gumaling, yung iba namatay. Di ba? Hindi natin alam bakit, di ba? First of all, this demonstrates that we're not in control of the situation. Pinapakita sa atin dito na wala talaga tayong control sa mga bagay, kundi alam natin na God is in control. Di ba na ginagawa ng Panginoon kung ano yung purpose niya, kung ano yung nakikita niyang mas mabuti, ayun yung gagawin niya. Prayer should never be thought of as changing the purpose of God. Ang prayer, hindi ito mababago yung purpose ng Panginoon. Kundi ano pa rin yung tinakda niyang plano, siya pa rin mangyayari. Kaya sabi dito, when you pray, remember that nothing is out of God's hand. Di ba sabi nga sa kanta, He's got the whole world in His hands. Di ba na God has everything under His control. Na sabi nga, and I might add, His timing is perfect. Di ba? Though it is often not in sync with ours. Di ba na, alam natin, timing din ni Lord, perfect yan. Kung kailan niya sasagutin yung mga prayer natin. Tapos, tungkol dito kay Mordecai naman, tsaka kay Esther, di ba naalala niyo yun, na papatayin nga yung lahi nila. Sabi ni Mordecai sa kanya, kapag wala kang ginawa ngayon, pag nanahimik ka, meron namang darating na tulong mula sa ibang lugar. Pero ikaw, mapapahamak ka, ganun. Kaya di ba nga si Esther, gumawa siya ng paraan na nagfasting siya, tsaka humarap talaga siya sa hari. Parang ganito, halimbawa sa kwento. Parang minsan, pag tayo tumatanggi tayo sa Panginoon, halimbawa, for example, Ella, sayaw ka naman. Tapos biglang sasabihin ni Ella, ayoko po, nahihiya po ako. Pagka si Ella, tumanggi siya sa Diyos, hahanap si Lord ng iba na sasayaw. Parang matutupad pa rin yung purpose ni Lord na magkakaroon pa rin ng dancer dito. Pero hindi nga lang si Ella yun. Dahil tumanggi siya kay Lord. Parang halimbawa, pwede, ka naman, ikaw naman yung mag-keyboard, ganyan-ganyan. Ayoko po na, busy po ako, ganyan-ganyan. Diba? Pero pag may mga tinatanggihan tayo, mga bagay na pinapagawa ni Lord sa atin, parang, kung naman mag-share dito, para mag-share ka naman sa ganitong lugar. Kapag tumanggi tayo, may mag-share pa rin sa lugar na yun, pero hindi nga lang ikaw, kasi tumanggi ka. Kaya makikita mo dito na, kapag pag nag-fail tayo, hindi ibig sabihin na hindi na mangyayari yung plano ng Panginoon. Kundi nami-miss out lang natin yung blessing na, sayang, co-laborer sana tayo ng Panginoon. Tayo sana yung naging kapartner ng Panginoon. Pero, dahil tumanggi tayo, hindi nangyari, di ba? Hindi natin na-receive yung blessing na yon. Na paano, what if talagang sumunod tayo na nag-share tayo sa lugar na yon? What if talagang, tinanggap mo maging song lead, di ba? Dahil yung hiya ka, kaya ayaw mo. Humanap na lang si Lord ng ibang song lead. Dahil tumanggi ka. Di ba? Kaya ganun din sa Kaya kailangan, pag may pinapagawa rin talaga si Lord sa atin, huwag tayong tumanggi. Yan. Tapos sabi nga, God is looking for people to bless. Naghahanap talaga si Lord ng mga taong gusto niyang pagpalain. And God wants to work in your life and bless you. He wants to use you as one of His channels, as one of His instrument. Yan. Kaya sabi nga dito, but He's waiting for you to come into alignment with His plan. Bago talaga tayo magamit ng Panginoon, kailangan may align muna yung buhay natin sa kalooban niya, sa plano niya. Kasi kapag tayo, the moment na yung buhay natin, naging inline na tayo sa kalooban ng Diyos, nagiging channel na tayo, di ba, ng blessing para lumabas yung power and love ng Diyos. Di ba, sa buhay natin para sa mga taong nangangailangan. Nasabi nga dito, God is looking for people whose hearts are in tune with His desires. Naghahanap si Lord dito ng katono ng puso niya. Na talagang yung mga taong nagpe-pray na, Lord, not my will, but yours be done. Na yung buhay ko po na ito, Lord, gusto ko po mangyari yung kalooban mo. Di ba kasi may mga pagkakataon kasi na may mga tao na, ito na nga yung malinaw na sinasabi ng Bible, pero sinasabi nila, ayoko, Lord, ayoko po niyan. Basta ako po pipili. Di ba? Yung ganun. Basta, Lord, ito talagang gusto ko, ganyan-ganyan. Sa tigas ng ulo, di ba? Pero iba yung mga katono ni Lord yung mga puso ng mga tao na, Lord, sige, kung ito po kalooban nyo, willing po ako, sumunod, ganun. Kaya, ayun yung mga katono ng Panginoon na puso, at gusto talaga yung kalooban niya sa buhay nila.
At yung tukol din sa delayed answer. Nakaranas ba tayo ng mga parang ang tagal ng sagot ni Lord sa prayer natin? Maalala natin si Hannah, di ba? Yung tagal niya nang gusto magkaanak, pero tagal. Di ba? Pero dumating sa time, sinagot din siya. Sabi nga, do not get discouraged when God delays the answer to your prayers. He may want to give you so much more than what you've been asking for. Na kaya pala hindi sinagot dati kasi mas grabe pa pala yung ibibigay niya ngayon. Di ba? Kaya God knows the right time to answer our prayers. Kaya wag tayo mag-give up agad, malungkot na parang di tayo sinagot kasi magugulat ka pa pala, mas marami pa pala yung ibibigay ng Diyos kaysa doon sa hiniling mo. Ayan. Tapos ito rin, pointers on prayer. Ayan. Sabi nga daw yung watch. Di ba sabi sa Bible, watch and pray. Ang ibig sabihin daw pala ng watch ay stay awake. Yung talagang gising ka. Ayan. Tignan mo kayong katabi mo kung gising pa yan. Ayan. Kasi parang may mga tulala na eh. Hindi ko alam kung naiintindihan ako eh. Ayan nga. Tapos ibig sabihin nito, stay awake, di ba, na talagang gising, di ba? At ang sabi kasi, pag sinabi kasing watch and pray, meaning, gising ka na alerto ka spiritually. Alam mo yung, parang hindi ka tulog sa pananalangin, gano'n. Sabi kasi dito, sleepiness is one of the weakness of our flesh while we pray. Di ba, ang dami talaga mga nagdadahilan na kaya hindi sila naka-attend. Kasi daw, inantok sila, natulog sila, ganun. May tinanong ako isa sa mga kabataan. Sabi ko, ba't di ka naka-attend ng prayer? Sabi niya, kasi po natutulog ako sa hapon. Ganun. E di, ayun nga yung reason, di ba, pagtulog. Kasi pagod ako, Lord. Makakatulog lang naman ako eh. Ayan yung dahilan ng demonyo na inilalagay sa inyo. Na pag sigurado, pag lumbod ako doon, matutulog lang ako eh. Yan na yung pangkasinungalingan ng kaaway para hindi ka natumuloy. Di ba? Kasi dinadahilan niya, pagod ka, wag ka na mag-pray. Di ba? Ayan, pero yan talaga ay plano ng kaaway. Kaya nga sinasabi ng Bible, paulit-ulit yan, watch and pray, watch and pray. Kasi, gusto niya na, talaga na maging gising tayo, di ba? Kahit spiritually, parang maisip niyo, kapag ikaw, pansinin mo sarili mo, pag puro tulog ka na lang. Tapos, pag mga prayer, laging parang hinang-hina ka, parang wala kang gana. Ibig sabihin yan, tulog ka na. Spiritual na tulog ka na. Kaya ang kailan sinasabi nga, watch and pray, kailangan mong gumising ulit kapag puro tulog ka na. Kagaya nga nung nangyari dun sa mga nag-OPM kay Peter, James, and John. Di ba? Na natulog lang sila, hindi sila nakapag-watch. Kaya sabi nga, God wants our minds to be sharp and alert when we talk to Him. Di ba sino sa inyo yung enjoy ka makipagkwentuhan sa hikab ng hikab sa'yo? Di ba? Yung, ano sabi mo? Di ba? Ano sabi mo? Oo, ganun. Yung parang, di ba, syempre matulog ka na lang. Huwag ka na dyan. Parang, di ba, parang, hindi ka naman ganado makipagkwentuhan sa antok na antok yung ganun ng ganun habang kausap ka. Di ba? Yan, sabi nga, di ba, parang ganun din. I think, it's insulting to talk to God when our minds are half awake. Kapag hindi rin tayo ganun gising na gising. Di ba, talagang parang insulto to sa harapan ng Panginoon. Di ba, kaya naman, di ba, tinuro na namin sa inyo na may mga iba't iba kang pwedeng mga paraan gawin pag inaantok ka. Di ba? Kaya alam nyo ba, mag-prayer marathon din? Siyempre kami ni Pastor, grabing antok din talaga namin. Yung oras nun, minsan 1 o'clock kami pupunta. Talaga naman, kakain mo lang. O kaya hindi nga kami kumain. Minsan hindi kami kumakain. Tapos parang siyempre nakakantok yung ganong oras. Tapos napakatirik pa araw pagpunta namin dito. Siyempre napagod ka sa init. Pero yun nga, pagkarating na naman namin dito, biglang nawawalan na naman yung antok ko. Nakakapag-pray na ako kasi iba talaga mag-pray sa church eh. Sa bahay kasi maiisip mo, gawin ko kaya to. Ay, yung ganito, ganyan. Dami ko naiisip gawin ng mga gawaing bahay pa. Pero kapag nasa church ka na, concentrate ka na, magpe-pray ka na lang talaga. Kaya yun, di ba na, totoo naman, pandaya lang talaga ng kaaway yan na, pagod ka, wag ka na mag-pray, uwi ka na lang. O tingnan mo, 2 oras na lang. Tsaka 1 hour na lang, mamaya, wala ka ng abutan doon. Wag ka na pumunta. Di ba, boses ng demonyo yan. Napagod ka, baka hikab ka lang ng hikab doon, wag ka na pumunta. Di ba? Pero, ang totoo, kahit gano'n ka kapagod, gano'n ka kaantok, pero kapag nakapasok ka sa presensya ng Diyos, may kaibang kalakasan, di ba? Biglang di mo maintindihan, bakit biglang ang lakas-lakas ko, para akong nag-arthro. Ay, hindi nyo natin abutan yung patalas. Pang matatanda na lang yun. Ayan. Parang kasi, di ba, na, ayun nga, na pag natagpuan mo yung presensya ng Diyos, parang ang dami kong ilang beses talaga, naranasan ko yung gano'n, sobrang pagod ako. Na parang, Lord, pagod lang ako eh. Parang antok na antok po. Sigurado makakatulog lang. Naisip ko rin yan. Sigurado, Lord, makakatulog lang ako dun. Pero, di ba na, pagdating ko dito, hindi lang akong, naramdaman na, grabe, ito pala talaga yung pahinga na kailangan ko.
Na habang nakastay ka, yung narinig mo pa lang yung worship songs, tas naka-silent ka before God, yung nakaluhod ka na, parang biglang tanggal lahat ng pagod mo, tas naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Basta may kakaiba ganun. Kaya, ang reason, ba't ako balik sa pagpe-pray ng babad, ganyan. Kasi, may kakaiba doon na parang lahat ng pagod ko sa buhay, pag nakagpe-pray na ako, natatanggal. Kaya parang lahat ng alalahanin ko, kasi di ba ako, talagang daming laman ng isip ko, ganyan-ganyan. Lagi ako maraming laman isip. Kaya, kailangan ko mag-pray nang sa ganun, mailatag ko lahat kay Lord. Na Lord, ganyan, yung ganito po, yung ganyan. Kapag nakapag-pray na ako, doon na umaayos isip ko. Kasi parang feeling ko nakakabaliw yung mundo kapag hindi ka nag-pray. Kasi parang doon lang nag-shutdown yung lahat ng bagay sa earth. Pag di ba parang sabi nga yung sa kanta na, and the things of earth will grow strangely dim. Di ba kapag nag-turn your eyes upon Jesus ka, parang lahat ng gulo ng meron sa mundo, pag nag-pray ka na, yun, nawawala lahat. Yan, kaya totoo, ang tunay na rest, matatagpuan siya sa Panginoon. Kahit super pagod ka buong araw, pero pag natouch ka ng presence ni Lord, kakaiba talaga. Ang lakas-lakas mo. Diba? Kaya, yun nga, huwag natin inaidahilan yung pagtulog o pagod, kundi hayaan natin lumakas tayo sa presensya ng Diyos. Watch and pray, watch and pray. At sabi naman dito sa privilege of prayer, prayer should never be done by the clock. It should never be looked upon as an obligation, a required work, or a duty. Na dapat daw ang prayer, hindi natin iniisip to na parang, ay, ano ba naman yan? Mapapagalitan kasi kami pag di ako umatin ng prayer marathon, sisisihin na naman ako ni ate ganito. Tapos, pa-acting kami, tapos di ako aatin, bubulihin na naman ako ng lahat nito. Ganyan. Parang alam mo yung reason mo lang na ba't ka aatin para hindi ka masisi, hindi ka tawag doon, ganyan. Pag hindi na naman ako sasabihin na naman ako, nag-backslide na ako, balik na ako kay Lord, ganun. Kaya parang kapinsan, parang inaano natin na obligasyon na lang na kailangan magpunta. Pero ang gusto ng Panginoon talaga, yung prayer sa atin ay talagang mula sa puso natin. Di ba na out of love, dahil mahal mo ang Diyos, gusto mo lumakas sa presensya niya. Yan, pati yung prayer sa umaga, ano ba yan? Pa-pray na naman ako, devotion na naman ako ngayong umaga, kailangan ko na naman gawin to. Hindi ganon. Kasi kahit ang Diyos, hindi niya gusto yung ganon. Di ba na parang kahit din sa mga kausap natin, di ba? Gusto mo ba na napipilitan na lang yung kausap mo? Oo. Oo na nga. Ano pa ba? Ganon ka ng ganon sa oras. Di ba? Parang syempre nakaka-insulto talaga yung ganon, di ba? Pero parang ganon din ginagawa natin sa Panginoon. Kapag nasa prayer tayo, tingin ka ng tingin sa oras, ano pa naman? Ang tagal naman ng pagpe-pray. Di ba, may nagsabi sa akin nung dati yun sa Magdaong. Sabi si Pastora naman, grabe naman. Yung pag-OPM nun, nag-worship na, tapos nag-pray, personal prayer na, tapos nag-group prayer pa, tapos meron pang prayer na ganito, prayer part. Ang dami na, si Pastora naman. May gumanon sa akin na, ang dami daw, masyado. Parang madaling araw na kasi, 2:00 na, napapagod na siya. Parang ano pa naman, tagal naman. Diba? Ang dami naman, lalo na yung prayer circle na gusto na umuwi eh. Dahil nga mapagod na siya. Kaya pero yun nga, ang gusto ng Panginoon, hindi maging burden sa atin yung prayer, kundi talagang maging joy na, Lord, alam niyo po ba, ganito na po yung ganyan. May mga hinihiling mo sa Panginoon. Kaya kapag nabe-burden na tayo ng ganon, kailangan tumigil na tayo sa mga busy natin. For sure, kaya ka nabe-burden mag-pray kasi na-over-busy ka na over-pagod ka na parang ang last na lang na yung prayer sa'yo. Pero hindi dapat nga ganon. Kaya sabi rin sa Matthew 6:5, Jesus said, when you pray, don't be like the hypocrites. Di ba yung word na hypocrite doon sa Greek ay yung hypocrites na ibig sabihin, yung mga nakamaskara na umaacting ganon. Ayun yun. Kaya wag daw tayo ganon. Ibig sabihin, in other words, ang sinasabi ni Jesus dito, kapag nag-pray daw tayo, wag daw tayo maging hypocrite na yung nagpapanggap ka, yung pagpasok mo sa church, hallelujah! I feel the presence of God. Yung parang pinapakita mo, porque ang daming tao sa paligid, para sabihin ng mga tao, spiritual talaga niya, no? Kasi pagpasok pala ng pinto, grabe na talaga, napupuspos ako ngayon pa. Pagpasok ng pinto, di ba? Yung mga gaganyan na, para makita ng mga tao na ganyan. Yung luluhod ka, tapos papakita mo na talagang grabe yung pagpe-pray mo, ganyan. Hindi naman ganun yung sinasabi nga ng Bible na pagpe-pray natin, kundi wag daw tayo maging hypocrite. Alam ng Panginoon kung peke yung ginagawa natin. Na minsan di ba, yung parang para masabihan din tayo minsan na ang prayerful mo, ang spiritual mo, ganyan. Hindi yun yung reason ng pagpe-pray natin. Kasi kagaya dati, diba, sa mga Pharisee na dumidisplay talaga sila para makita na ang nila, spiritual mag-pray, ganyan.
Yan, ang gusto ng Panginoon, yung totoo lang. Yung totoo lang talaga na pagpe-pray mo, ganyan. At sabi nga, but be careful that you're not praying to impress men rather than to communicate to God. Diba? Na siguraduhin natin, kunwari, pag pinag-lead ka, kunwari, Alona, ikaw na mag-lead ng prayer. Tapos yun, syempre, isipin niya na, uy, sabi ni Ate Mer, ang galing ko daw mag-pray. So, gagalingan ko pa ngayon uli. Kaya gagamit si Alona, sample lang to Ayan, gagamit siya ng mga iba't ibang mga words na bagong natutunan niya, yung mga bagong na-memorize ko, sasabihin ko yan ngayon. Diba? Nang sa ganun, ma-impress sila na, grabe, ang lalim niya. Diba? Minsan nga, may mga ganyan tayo na pwedeng i-check din natin kung pag nag-pray ba tayo, si Lord ba talaga yung sinakausap natin o parang nagpapa-impress ka na lang na sa mga tao na ang galing mo mag-pray. Dami niyang English di ko na-gets yun. Diba? Ang galing ng mga sinabi niya. Ano to sabi dun? Ang lalim, King James yung prayer niya. Diba? Yung parang mapa-impress lang natin yung mga tao. Tapos yung sinabi ko nga sa inyo kanina na pwedeng nagpaparinig din tayo, Lord, sana naman po na yung mga iba dito. Diba? Yung parang hindi din ganun dapat na Panginoon, sana naman sa susunod po na Sunday, maging ganito na sila. Diba? Mga ganyan-ganyan na hindi dapat natin ginagawa yung mga ganun na panalangin para ma-impress lang yung iba. Yan. So sabi nga, sample kasi may ganito rin taon. May nagsabi sa kanya, alam mo, you pray the most beautiful prayers. Kaya sabi niya daw sa sarili niya, I'll sharpen up on that. Naku, mas lalo ko pang gagalingan next time. Pag ako yung na-assign sa pastoral prayer, talagang papakita kong anointed ako. Yung walang tigil, dapat, ganun, dapat sobra talagang power. Saka lalakasan ko boses ko, nang sa ganun, ma-feel nila talagang anointed ako. Diba? At saka gagamitin ko yung bago kong mga memorize na verses. Yan. Kaya parang mga ganyan na pero ang nangyari daw sa kanya, na-realize niya, ini-impress na lang daw pala niya yung mga tao sa beauty ng prayers niya. And I forgot that I was actually talking to the Father. Kaya diba, minsan pag naglilid tayo ng prayer, parang isipin natin, nakikipag-usap ba ako kay Lord o may pinaparinggan lang ako dito? Lord, tulungan niyo po na yung iba dito, na mga puro ganyan. Na parang ganyan. Lord, sana po yung dito yung mga iba, ganyan-ganyan. Diba? Pero ganun. Kundi, ayun nga, na sinasabi dito, diba? Naisipin mo, kay Lord ba talaga ako nakipag-usap o may iba akong kinakausap dito? Kaya sabi nga, there's a real danger in praying to impress people with how righteous, godly, and spiritually deep you think you are. Kasi minsan yun nga, sa prayer talaga natin napapakitang spiritual tayo, pero pwede rin kasi na may nagmamaskara dyan na parang fake lang. Tapos yun, diba, sa happiness naman, ayan, itong mga nakaraan, happy ka ba? Diba? Sabi nga, happiness is the byproduct of a personal relationship with God. Alam nyo tayong mga Kristiyano, mula nung naging Christian tayo, wala na tayong ibang pinaka-source of joy. Pag nalungkot ang isang Kristiyano, sure yan, hindi siya okay kay Lord. Hindi okay yung relasyon niya sa Panginoon. Kasi ang isang Kristiyano na talagang nagbabubble, parang yung bubbling joy, parang may joy, unspeakable joy and full of glory. Talagang pag ayos ang relasyon niya sa Panginoon, masaya yan, bati yan, hello, hi, bye, ganyan. Pero pag good mood yan, talagang maayos sa relasyon niya kay Lord. Talagang maayos yan sa mga tao, namamansin, ganado. Pero kapag hindi okay kay Lord yung isang tao, ang daming inaaway, ang daming tinatarayan, di ba? Kasi alam mo sa sarili mong may hindi tama, may hindi okay. Kaya di ba, if you have a right relationship with God, you will be filled with happiness. Totoo yan, di ba? Na talagang kapag okay tayo ang relasyon natin sa Panginoon, napakasaya talaga. Hindi mo maintindihan, bakit ang saya-saya mo, marami ka bang pera? Wala, ang saya ko Kasi okay ako kay Lord, ganun. Di ba? Kaya sabi nga rin sa Psalms 37:4, di ba yung delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Kasi kapag ang kagalakan mo na pumasok sa presensya ng Diyos, talagang may kakaibang kagalakan yung puso mo. Na kala mo nanalo ka ng 1 million sa saya mo, ganun. Nitataka na yung mga tao sa'yo, may problema ka, pero ba't ang saya-saya mo? Kasi nga, yung problema rin natin nagiging reason para maging close tayo kay Lord. Alam nyo ba, napakasarap mag-pray pag may problema. Kasi doon mas malapit yung Diyos Na parang, doon, basta ganun, maraming time na magti-thank you ka sa mga problema. Na kasi doon, parang ang lapit-lapit ng Diyos sa'yo, parang pakiramdam mo talagang yung love niya, di ba, at care sa'yo. Kaya yun nga, di ba, na ang sikreto para sumaya, bumalik sa panalangin. Di ba? Kapag kulang na tayo sa pray, tingnan mo, topak na. May kilala akong ganun na pag hindi na nagpe-pray, naku naman, hindi na ngumingiti, tapos ano pa, laging bad trip, di ba? Kasi
yung prayer kasi may ginagawa siya sa buhay natin na nagiging okay tayo. Kahit hindi ka nga maraming pera, ganun, o hindi may magandang nangyari, masaya ka dahil sa presensya ng Diyos. Nasabi nga 'di ba sa Matthew 6:33, anong sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na kapag inuna mo daw si Lord, lahat ng kailangan mo, siya na bahala. Magsusunod-sunod na magiging maayos yan. Ayun daw yung byproduct of a proper perspective of life. Yung thy kingdom come, thy will be done. Yan. Kung number 1 sa buhay natin na unahin ng Panginoon, unahin yung manalangin, di ba? Yung bago kami gawin, uunahin mo muna mag-pray. Sabi nga daw kung lagi nating inuuna yung mag-pray muna bago magsalita, baka hindi daw tayo nagkamali sa sinabi natin. Kung nag-pray daw muna tayo bago kumilos, baka hindi tayo nagkamali dun sa kinilos natin. Di ba? Parang mga ganun na kung uunahin natin ng Panginoon, pati sa buhay natin, nagiging top of the list siya, yung unang sinabi natin na very important, yung prayer, you'll find that God will take care of all that other things you've struggled with and have failed to accomplish. Na kung unahin mo lang daw talaga ang Panginoon, makikita mo, lahat magiging maayos yan. Kaya nga diba, kahit nga pag mga event, pinapaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ilang beses na mula high school ako, nag-e-event na kami. At nakita ko na yung sikreto na kapag pray ng pray ang lahat, konting preparation lang, hindi nagkakapikunan sa decor, hindi nagkakaasaran sa pagganap, hindi nagkakabad tripan pagtas ng ganto, hindi nagkakasuntukan sa gutom, ganun. Kasi nga, dahil nga sa binabad sa prayer yan, yung mga event, yun, nagiging maayos. Kaya, dyan yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi nyo inuna yung prayer, hindi magiging maayos yung mga bagay. Kasi nga, di ba, lagi kong tinandaan yung sabi ni Charles Stanley na, ang prayer ay time saver, di ba? Na, kunwari, Lord, dami ko talagang gagawin. Kailangan po as in buong araw, may gawin ako ngayon. Pero hindi mali ka. Dapat damihan mo yung pray mo kung alam mo ang dami mong gagawin. Kasi, time saver yung prayer. Yung dapat, 6 na oras mo gagawin yon, in 30 minutes na gawa mo. Dahil tinulungan ka ng Panginoon. Di ba? Kaya marami nga daw ng mga bagay na dapat, lang to, 1 oras lang tong bagay na to. Pero dahil hindi mo pinanalangin yan, umabot ng 1 day yung ginagawa mo. Di ba? Pero ang sikreto talaga, di ba, prayer is time saver. Na ito yung parang ginisip ako, di ba, naging estudyante din ako, graduate din ako. Alam ko maging busy ang estudyante. Pero di ba, ang ginawa kong sikreto, bakit, active ako sa church, tapos nag-evangelize ako, nag-outreach, marami akong ministry, pero matataas grades ko sa school. Bakit nun? Kasi lagi ako nagpe-prayer marathon nung nag-aaral pa ako. Kasi sa isip ko, Lord, sobrang dami-dami kong gagawin. Kaya nga, di ba, yung mga classmate ko rin na kasama ko sa church, sabi ko, mag-pray tayo. Lagi tayo mag-prayer circle. Yun. Kaya, napagtatagumpayan namin yung pag-aaral namin dahil sa prayer. Kaya sa atin, di ba, pwede natin idailan talagang busy tayo. Pero, ayun, una talaga, sikreto, unahin ng Panginoon. Kasi sabi nga, you can have such a blessed time by talking with the Father and finding His help, strength, and guidance. Masasabi mo talagang, Lord, thank you sa privilege ng prayer. Kasi dito, nalalagay ko talaga lahat ng mga kailangan ng mga kabigatan at nakakakaroon ako ng strength at guidance. Tapos ito na nga, yung gusto ko lang i-point out. Yan, yung sin of prayerlessness. Yan, na, alam nyo ba, kasalanan na hindi mag-pray? Kasalanan na magpabaya sa panalangin. Yan, kaya pag kung nagpapabaya tayo sa prayer, ibig sabihin kasalanan yun, na kailangan natin ihingi ng tawad kay Lord. Kaya sabi nga dito, marami daw mga bagay sa buhay natin na dapat, ibibigay sa'yo ni Lord yung pinaka-best sa buhay mo. Kunwari may pinagpe-pray ka, gusto ni Lord ibigay sa'yo yung pinaka-best, kaya lang ang nangyayari dahil hindi tayo nananalangin. Ang nakukuha daw natin yung second best, third best, yung pinaka-huli na lang, parang ito na, pwede na to, latak na lang, ganun. Pero kung nananalangin daw talaga tayo na, Lord, gusto ko po ang kalooban nyo, mabibigay talaga sa atin yun. Kaya lang, sa kakulangan ng panalangin, hindi nakuha natin yung best. Sabi nga dito sa 1 Samuel 12:16, ito yung verse ng sin of prayerlessness. Yung sabi ni Samuel na, moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Na magkakasala ako pag hindi ko kayo pinag-pray. Yun yung sabi ni Samuel. According sa passage na yon, it is actually a sin not to pray. Diba? Kapag hindi tayo nag-pray, kasalanan talaga yun. At ilang beses tayo naging guilty na hindi tayo nag-pray. Diba? Think of what a reproach it is to God when you do not pray. Na gano'n kaya to, diba? Sa Panginoon na tinatanggihan natin siya. Diba? Naranasan nyo ba mag-invite?
kung meron na sa inyo mga nag-invite na, halimbawa party mo, o kaya gusto mo mag-banding kayo, ganun. Parang ilang beses mo na siya in-invite, parang Jess, kain naman tayo, date tayo, o kaya attend ka ng ganito. Parang lagi kasi nasabi na, hindi ako pwede, tsaka busy ako, o tsaka ganito, pagod ako, ganyan-ganyan. Di ba parang nakaka-down, kunwari gustong-gusto ka ng tao makasama, pero parang lagi ka nire-reject. Di ba alam nyo, ganun ginagawa natin sa Panginoon. At di ba si Lord, siya yung King of Kings? Di ba? Na, grabe, King of Kings na yan, pero iniimbitahan tayo makipag-fellowship sa Kanya na pumasok ka sa presensya ko kasi gusto ko itang pagpalain, gusto ko itang palakasin, gusto ko itang i-guide. Kasi di ba, gusto mo na mag-asawa, papakilala ko sa iyo yung lalaki na yon. Di ba, yung babae na yon. Gusto ko, di ba, magpapasok ko na ng college, gusto ko i-reveal sa iyo kung saan yung pinaka-best na course, best na school, di ba? Sabihin ay parang may mga, iba't ba tayo mga bagay sa buwan? Di ba gusto mo mag-business? I-reveal ko sa iyo. Ano yung business na papatok? Di ba? Na ini-invite tayo ni Lord sa presence niya na na sabihin natin lahat ng gusto niya. For example, in-invite kayo ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, sandali po tatan, punta kayo sa office ko, sa office of the President. Tapos ilista niyo lahat ng gusto niyo. Tutuparin ko lahat. Di ba? Hindi ba kayo pupunta? Busy kami. President. Di ba? Gaganon ba tayo? Siyempre, oo naman, ready na tayo. Ilingin na natin lahat. Kunwari kay Mayor, sabihin niya, Pastor, punta ka nga dito sa City Hall. Sabihin mo lahat ng hiling mo para sa Muntinlupa City. Sige, ko yan, i-approve ko lahat. Di ba? Parang isipin niyo yung ganun. Kung i-reject ba ni Pastor yun? Siyempre, pupunta siya, di ba? Kaya parang sa atin din, ilang beses na ini-invite tayo ng Panginoon mag-pray. Tapos sasabihin natin, Lord, pagod ako, dami ko pong ginawang exam ngayon. Talagang na yung utak ko. Tsaka pagod na po. Nag-PE po kami. Ang dami po namin mga wrestling na ginawa. Kami acrobatics. Ganyan. Parang lahat ng dahilan pwede nating sabihin, Lord, ganito po, medyo nahihilo ko ngayon, medyo ganyan. Di ba? Lahat pwede natin dahilan. Pero, di ba, sinasabi natin yun sa King of Kings and Lord of Lords. Di ba na, nire-reject natin yung invitation niya na, Lord, ayoko makapagkwentuhan ngayon, pagod po ako. Di ba? Parang isipin nyo ganun yung bagay na yun. At, pati di ba, parang sa pagiging King ni Lord, alam nyo, ba't din tayo lumuluhod? Pwede naman tayo mag-pray ng nakatayo, nakaupo. Pero may mga time lang, di ba, kunwari pag nag-worship tayo, tsaka pag nagpe-pray. Kaya tayo nakaganon kasi, nagbabow down kasi King nga siya. King yung Diyos natin. Kaya di ba, pag sinasabi ko natin sa inyo na, pag may nagpe-pray dito, huwag tayong maingay. Kasi nga, ayun nga, nagpe-pray yung mga tao. Di ba? Parang kung dito rin sa church, di ba, hindi tayo parang dito. Maayos tayo, meron tayong manners, ganun. Kasi, King of Kings nga yung Diyos natin. Di ba? Kaya naman, maayos tayo. Kaya yun yung sabi, di ba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na kapag nagkaroon ka ng fear of the Lord, yung marunong ka gumalang sa Diyos, doon ka talaga, alam nyo, iba rin talaga yung, yung paglalim natin sa prayer kapag lumuluhod din tayo. Yung pag nakaluhod ka, parang feeling mo talagang grabe yung reverence na binibigay mo sa Diyos. Kaysa sa nagpe-pray ka na parang naka-dekwatro ka pa, Lord, kamusta ka naman dyan? Di ba? Parang hindi ka lalago. Pero kapag nakita mo yung Diyos ay holy siya, King of Kings, doon ka nagbabow down eh. May kakaibang sarap sa pagbow. Di ba parang sa science din ata yun yung ang dami daw nare-relax sa katawan natin kapag naka-fall tayo yung fall yung face natin. Ito talaga yung sahig sa mukha. Yung pag naka-bow down kang gano'n, ang daming nare-relax sa katawan mo. Di ba? Kaya meron talagang something na powerful sa pagluhod kay Lord sa prayer. Yan. Kaya yun nga, isipin natin, si Lord talaga yung King na nire-reject natin kapag ang dami nating mga excuse. Sabi nga dito, no time. Na wala kasi akong time eh. Yaman mo, hanap akong time. Di ba? No time ba talaga? Pero may time ka ba manood ng Reels? May time ka ba na mag-swipe sa social media, sa Facebook, Instagram? May time ka ba makapanood ng 15 minutes to 30 minutes sa YouTube, ganyan? O ng movies na 2 oras? Di ba, meron tayong mga time sa paggawa ng mga bagay na favorite natin gawin. Kaya sabi nga dito, therefore, God must assume that we really don't want to fellowship with Him. And that's a correct assumption. Naisipin ng Diyos, ayaw niya talaga akong kausap. Kasi di ba yung sabi ko nga sa inyo, may prayer marathon dun sa TH dati. Si Tin kasi, yung kapatid ko, meron siyang vision, di ba? Nakaka-vision siya. Tapos nakita niya dun sa prayer marathon, pagpasok niya doon ng church, si Jesus daw, lakad ng lakad na pabalik-balik. Yung naglalakad na parang, alam mo yun, yung parang may inaantay. Kasi daw walang nagpe-pray. Parang si Jesus nag-aabang siya, sino kaya pupunta para kausapin ako?
Pabalik-balik daw na gano'n. Si Jesus naglalakad, parang nag-aantay, sino kaya darating, gano'n. Parang paano kaya kapag may gano'n prayer meeting, may mga prayer gatherings tayo na nag-aantay si Lord, ilan kaya pupunta ngayon? Ilan kaya gustong kausapin ako? Kaya diba? Kaya parang ganyan din na ina-assume ng Panginoon, sila lang yung gusto kong kausap. Diba sila lang yung mahanap ng time. Yan, kaya yun yung iniisip ni Lord. Pero correct naman, diba? Kasi kung gusto mo gawin talaga yung bagay na to, hindi imposible yung walang time, diba? Kahit nga sa mga working, diba? Alam natin sa mga working, kung gusto nyong mag-prayer meeting, kaya nyo, diba? Ang trabaho naman, hanggang 5 lang. Ang OT naman, pwedeng ilipat sa ibang araw. Pwede mo rin kausapin boss mo, boss, pag Wednesday po talaga, sorry. Tanggalin nyo na ako sa trabaho. Wag lang po akong i-OT ng Wednesday kasi mahalaga po prayer sa buhay ko. Pag hindi po ako nag-pray, para nyo na akong pinatay. Pag ganun yung dahilan mo sa boss mo, sige na, tama ka na. Mag-prayer meeting ka na nga. Parang di ako naniniwala na as working, wala kang magagawa para na hindi ka talaga makaka-attend. Ganun. May magagawa ka. Parang kung ako, halimbawa, kung may stand ka kasi tayo na very important yung prayer, hindi siya pwedeng mapalitan ng kung sino o ng anumang bagay. Magagawa natin yan na paraan. Di ba kasi nakasalalay din yung buhay mo dyan. Makakat yung buhay mo, spiritual life mo, pag hindi ka nag-pray. Kaya alam nyo ba kung ba't talaga tayo inaantok sa prayer? Kasi ito ay exercise of the spirit. Di ba tayo sa physical natin, tamad tayo mag-exercise, di ba? Nainggit nga ako kay pastor kasi nag-exercise siya lagi. Sabi ko, tulungan mo naman ako makapag-exercise. Paano ba? Kasi yung pitchan lang, ang bigat-bigat. Yung parang, basta onting lang ang bigat. Sabi niya kasi mag-barbell na rin daw ako para lumakas yung braso ko. Kasi nga naman, ang bigat ng bag ko. Yung pitchan lang, ang bigat. Ganyan. Kasi nga hindi nag-exercise. Kasi yung katawan natin, higa na lang ako, gano'n. Ayaw mo talagang magpagod-pagod, ganyan-ganyan. Ganon din sa spirit natin. Ang prayer kasi ay exercise of the spirit. Kaya naman, prayer, busy ako, may pupuntahan ako, biglang may nag-text sa akin, di ba? Uy, pray tayo. Ay, ako ngayon, parang may project kami, ganyan-ganyan. Parang ang dami mong dahilan kapag tinatawag ka na mag-pray, di ba? Kasi nga, exercise of the spirit to. Kaya may mga pagod ako, hindi din ako makakaano dyan, ganyan. Yan, kaya Lord, masyado akong sleepy. Parang baka makatulog lang ako. Yan, pero dahilan lang talaga yan. Kasi nga, yung flesh natin nagre-rebel dito sa spirit. Ayaw niya talaga ng exercise. And whenever I enter into spiritual exercise, my flesh rebels against it. I find any excuse possible. Hanap ka talaga ng dahilan. Ba't wala ka sa prayer marathon? Kasi sigurado ako may 100 kang reason. Bakit hindi? Di ba? I'm too upset to pray. Kasi malungkot ako ngayon eh. Tsaka nangihina ako, ganyan. Parang nahihilo kasi ako kanina eh. Parang nasusuka ako, ganyan. Lahat na ng dahilan, di ba? Pwede. Kasi nga, pray yan eh. Maraming mga dahilan. Thus, prayerlessness actually hinders the work of God. Alam nyo ba, yung may mga dapat ginawa ng Panginoon ngayon, pero hindi nangyayari kasi nga, wala eh, tumitigil tayo manalangin. May mga bagay na hindi pa nangyayari kasi na dapat nangyari na dahil nga hindi nagpe-pray yung mga anak ng Diyos. Kaya ito nga yung limiting God. Na sabi sa Psalm 78:41, ayan, yung it declares that the Hebrew nation limited the Holy One of Israel. Ang Diyos pala nalilimitahan din sa pamamagitan ng ng unbelief natin. Pag hindi pa kasi pag sinabing, uy, pray tayo. Ayoko, may gagawin, may ganito kasi, ganyan. Gusto ko man, pero kasi. Diba? Ang totoo, kaya ayaw natin mag-pray o hindi talaga tayo nagpe-pray kasi may unbelief ka. Hindi ka ganong naniniwala na powerful yung prayer. Kasi kung naniniwala ka, meron kang faith na powerful yung prayer, nandito ka dapat. Nagpe-pray ka talaga dapat. Kasi what is it that keeps you from prayer? Unbelief. Kasi hindi ka naniniwala na powerful yung magagawa ng prayer. Kaya, ini-skip mo, nagdadahilan ka, ganyan, busy ka. Yan. Pero you can actually limit the work of God wants to do by your unbelief. Yan. Kaya pagka nga, hindi tayo nagpe-pray, kasi nga, dahil yun sa kulang tayo sa faith, hindi ka ganun naniniwala, prayerful is powerful. Sabi nga dito, God wants to give you many things, but He will not give them until you pray. Maraming mga bagay na hindi ibibigay yun ng Panginoon hanggat hilingin mo, kailangan ipag-pray mo. By prayer, you're actually opening the door to let God do the things He wants to do. Di ba sabi nga daw sa langit, pagdating mo daw doon, papakita sa'yo yung isang bodega na kung saan, alam mo yan, ayan dapat yung mga matatanggap mo nung nasa earth ka. Kaso hindi mo pinag-pray, tamad ka kasi. Nasa langit na yun, sinabihan kang tamad. Ayan, alam mo ito, hala Lord,
meron akong gantong kotse dapat. Ay, oo, kung hiniling mo kasi yan dapat. Damit naman. Akin ba dapat yan? Oo, tamad ka kasi mag-pray. Hindi mo hiniling yan. Pati ito, may ganito akong mansion dapat. Diba? Lahat ng mga bagay na dapat na natanggap mo dito sa earth, doon mo na lang makikita sa heaven. Pero buti na lang, tingin ko sa heaven, makiklaim mo naman yun. Pero, yun nga lang, sayang naman, dapat dito may kotse ka na, lakad ka ng lakad, di ba? Dahil parang yun, na gusto ka pala bigyan ni Lord ng kotse, ganun. O yung cellphone mo, hang na ng hang. Naglolo ko na, lagi nang gumaganon-ganon yung ano mo. Dapat pala, sa pagtana mo ng langit, ganito pala kaganda cellphone ko dapat, di ba? Hindi ka kasi nagpe-pray, hindi ka naniniwalang kaya kang bigyan ni Lord ng cellphone, hingin mo lang yan, di ba? Kaya niya ibigay yan. Sabi nga, I believe, we have seen only a small fraction of what God has wanted to do. Alam niyo sa buhay mo ngayon, katiting pa lang yung natatanggap mong gusto ng Panginoong ibigay sa'yo. Ang dami-dami pa niyang gusto ibigay sa'yo. Kaya nga sabi ni Lord, di ba sa Bible, huwag niyo akong pagpahingahin. Mag-pray kayo na mag-pray. Gustong-gusto ko kayong pagpalain. Gustong-gusto kong humihingi kayo. Di ba? Kaya marami sa buhay natin na hindi natin natatanggap kasi tinatamad tayo mag-pray. Kaya sabi nga, God commands us to pray. Therefore, not to pray is an act of disobedience against God. Utos talaga ng Diyos yung mag-pray. Pray without ceasing. Men ought always to pray. Di ba? Mag-pray ng mag-pray. Kaya ang sabi nga dito na talagang pag hindi tayo nag-pray, kasalanan talaga, di ba? Kasi commandment yan eh. Kaya parang failure to pray is a sin because I am disobeying the actual command of God. Di ba malinaw na malinaw utos yan ng Diyos? Kaya kasalanan. At sabi nga dito ni J.C. Ryle, di ba? Backsliding generally first begins with neglect of private prayer. Bago nag-backslide ang isang tao, hindi yun bigla-bigla, active-active sa church ha. Bigla na lang magulat ka na wala. Hindi yun naman siya nag-backslide ng ganon-ganon lang. Una, inabsenan niya muna yung prayer meeting. Kaya, di ba kaming mga pastor, lagi na, kayong nasisermonan na, mag-pray kayo kasi nababagabag na ako agad. Alam ko yung mga dati nagpe-prayer meeting dito pero hindi na nagpapakita ngayon. Absent na. Kinakabahan ako na one day, matigil na talaga pag-attend niya kasi lahat naman na nag-backslide, nag-umpisa sa umabsent sa prayer meeting eh. Di ba? Kaya kapag pinabayaan na natin yung pag-pray natin, yari ka na. Ang easy target mo na sa kaaway. Kaya lahat ng nag-backslide, number one na reason, hindi na sila nagpe-pray. Kinalimutan na nila yung importance ng prayer. Kaya yun, kaya kailangan talaga mabalik ang lahat sa pananalang. Kaya sabi nga dito, we need to pray for one another. Di ba kailangan din natin ipag-pray ang bawat isa? Kasi pag hindi mo sila pinag-pray, baka mawala sila sa Panginoon, matukso ng kasalanan, ganyan. It is a sin if I, as a pastor, fail to pray for my flock. Diba? Kahit nga sa pastor, kasalanan din sa mga pastor na hindi ipag-pray yung mga members ng church. Kasi utos din yan ng Bible, diba? Sa bawat isa rin sa atin, sa mga ka-life group natin, mga ka-churchmate natin, mga kapatid natin, mga pamilya, pray for one another. Bear ye one another's burden. Diba? Kasi utos ng Bible yan. Tapos ito, yung causes of prayerlessness. Bakit ba tayo nagiging prayerless? Kasi una, lack of time. Tapos, to let your mind wander, naglilipad isip natin. Tsaka yung pangatlo, yung drowsy, yung antok ka, ganyan. Sabi nga, una muna, sa lack of time. Sa society daw natin ngayon, di ba, sipin nyo naman, sobrang busy talaga. Grabe na yung mundo natin, sobrang busy. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na kailangan ko talagang mag-shut up sa prayer. Kasi sobrang busy ng mundo, sa ministry, ang daming busy, ang daming kailangan gawin ganyan-ganyan. Ang daming mga pangyayari sa pamilya, mga personal na buhay. Kaya kailangan ko mag-pray kasi parang feeling ko nakakabaliw yung mundo. Na ang daming ganyan. Kailangan may ipag-pray to. Parang kailangan ko ng time sa Panginoon. Kung hindi na matino isip ko, ganun. Kasi yun nga doon nakakalma yung isip mo sa panalangin. Kaya, kasi grabe ito yung society natin. At yung lifestyle, kasi yung mga estudyante, grabe. Hindi na kagaya dati, in-OA yan yung pag-aaral nyo. Yung parang sobrang OA yung mga pinapagawa sa school, kahit sa trabaho. Yung OT, kailangan ba araw-araw, ganun. Parang kinuha na yung buhay mo. Kaya kailangan talaga natin mag-pray kasi parang mawawala ka na sa sarili. Kapag naisip mo yung grabe yung mundo natin ngayon. Kaya sabi dito, sa mundo din natin ngayon, ang hirap na humanap ng lugar na hindi ka maiistorbo. Di ba? Kahit sa bahay nyo, ang hirap humanap, ang hirap din humanap ng tahimik na lugar. Kaya nga, di ba, yun nga, meron tayong prayer marathon kasi para at least meron tayong oras na araw na pwede ka makapag-pray dyan. Yung parang sabi sa kanta na, parang, come away, come and spend some time with me.
come away. Yung parang, alis ka muna dyan sa busy world, punta ka muna sa akin. Na after mo dun, pag makapasok ka sa presence ni Lord, pahinga, talagang kakalma ka, ganyan. Magiging malinaw isip mo, iko-correct ka ni Lord kung mali ka na sa ganito. Yan. Pero pag busy tayo masyado, wala tayong time pakinggan si Lord, ang dami nating pagkakamaling magagawa. Pero dun sa prayer, kino-correct niya ako. Di ba? Oo nga, Lord, sorry po. Biglang mapaparepentance ako. Sabi nga daw, malalaman mo daw pag bumaba na yung glory ng Panginoon sa isang lugar. Kapag nagre-repent ka daw. Yung mga napaparepent ka bigla, pag dumating daw yung presence ni Lord, nagiging holy kasi yung place. Kaya parang yung mga tao daw na nadadama yung glory ni Lord, nagre-repent. Na Lord, oo nga, hindi ko napansin na ganito pala yung ginagawa ko. Sorry Lord, hindi ko nakita na ganito na pala ako di ba ganyan. Kaya, kaya sa presence lang ni Lord nadadama yung ganon. Kaya, di ba parang nahinayang din ako sa mga nagmi-miss out ng prayer meeting. Di ba every prayer meeting natin to God be the glory, praise God. Puro revival yung laging prayer meeting natin. Na naisip ko, sayang, talagang absent lang lagi si ganito, si ganyan. Sayang, lumakas sana sila. Ano kaya yung touch na naramdaman nila ngayon kay Lord kung nandito sila, ganun. Kaya yung parang mga ganung mga bagay. Kasi nga si Satan, he will do everything he can para i-interrupt yung mga quiet times natin kay Lord. Ibibisi ka niya, ibibisi ka ng mundong to. Kaya kung hindi niyo gagawa ng paraan, ibibisi talaga kayo ng mundo, ilalayo kayo sa Diyos. Pero kailangan niyo humanap ng oras. Sabi nga, pangalawa naman, to let your mind wander, yung lumilipad isip. Sabi, you begin to pray about certain things. Diba na, pinagpipray mo, Lord, nawa po yung outage, maging ganyan. Biglang, nung tumigil ka, naalala mo yung spaghetti. Ay, Lord, spaghetti. Ano yung pinagpipray ko kanina? Spaghetti, tas maya-maya, wala na, gutom na talaga ako. Yan, biglang natigil na. Kasi, paglipad ng isip, yung parang, nandito ka sa church, biglang nakapasyal ka na sa Mindanao. Nakapasyal ka na sa Japan, di ba? Uy, may mga cherry blossom ako nakikita. Nagpipray pa ba ako o panaginip na to? Di ba? Parang minsan, yan, kala mo nagpipray ka pa, pero nasa ibang lugar ka na pala, di ba? Yan, kaya, rin yan, dahil sa wandering, yan, di na tayo nakakapag-pray. Sabi nga rin dito, yung pangatlo, yung drowsiness, na kasi parang, inaano tayo ng mundo, pinapagod tayo ng mundo. Kaya sinasabi sa'yo, pahinga ka na lang, uwi ka na sa inyo, diretso ka pa church. Huwag na, pagod ka na doon ka na lang. Higa ka doon, pagod ka na. Gaganunin ka ng kaaway, di ba? Pero, eto nga, di ba, na yung mundo natin, pinapagod tayo para isipin natin, tutulog na lang ako, pagod na ako para hindi ka na mag-pray. Kaya, tas yung may pupwesto ka, Lord, magpe-pray talaga ako. Nakaganon ka. Lord, thank you po sa... Kasi di ba, perfect na position ginawa mo Yung minsan, magpe-pray talaga ako, hindi ako matutulog. Pero yung ginawa mong posisyon, as in yung paghiga na talaga. Kaya di ba talaga makakatulog ka? Di ba may mga ganyan din tayo minsan dito prayer marathon. Uy, tugtog ka na. Pero nakatulog na siya, di ba? Kaya, parang, yan nga, parang may mga ganun kasing time. Kaya kailangan mo talaga labanan yung antok mo. Kahit ako, nilalabanan ko yan. Sabi nga, it's even worse. Ayan, yung parang paggabi, oo naman, di ba? Masarap naman talaga yung habang nakahiga ka, nagpe-pray ka. Pwede naman yun. Yung makatulog ka na nakikipagkwentuhan ka kay Lord. Masaya yung ganun. Pero, ang kailangan pa rin din natin, pero hindi lang tayo laging ganun matulog, mag-pray, yung nakahiga. Kundi, magkaroon din tayo ng prayer time na much more active and alert. Yan. Tapos, sunod, what can we do to overcome our problem of prayerless? Ito, patapos na to. Yan. Anong gagawin natin? Ito, tandaan niyo to as far as time is concerned, we must discipline ourselves and take time for prayer. Kailangan mo talagang disiplinahin sarili mo kasi hindi magkakaroon ng oras para sa prayer. You'll never find time to pray. You must make time. Hindi ngayon, magpe-pray talaga ako. Itong time na to, magpe-pray ako. Kasi pag hindi mo yan pinilian ng time, wala. Diba? Tas priorities. Diba? Sabi, life is made up of priorities. Talaga naman, diba? Meron tayong mga inuuna sa buhay natin. Meron tayong kailangang isakripisyo na less important para unahin natin yung mas importante. Yan, sabi nga, a wise man makes good use of his time and keeps his priorities in proper perspective. Kaya ilagay mo talaga sa priority mo yung prayer na prayer is important, sobrang importante. Diba? Top priority. Ayan, para nang sa ganon, hindi mo agad-agad ginaganon-ganon lang, sinaset aside lang yung oras sa prayer. And prayer is the most important activity you could ever engage in. It should be at the top of your priority list of things to do. You need to take time for prayer even if you have to skip your time to eat or open your social media account, di ba? Kahit na minsan, okay pa sa'yo, parang mas
Mas hindi mo pa kayang malipasan ka ng gutom kaysa ano, 'di ba? Yung parang, mamaya na yung devotion ko, gutom na ako, 'di ba? Parang ganun. Pero kami talaga may maraming time. Ako kaya rin ako payat kasi minsan ganun, hindi ko masyadong ano yung pagkain. Parang gusto ko muna matapos ko yung gagawin ko bago kumain, ganun. Yan, kaya yun nga, may mga pagkakataon na kailangan mo skip to para priority mo yung prayer talaga. Kahit ganun din, pag prayer marathon, hindi na kami nakapagtanghalian. O kaya pag service naman, hindi na kami nag-aagahan. Yan. Kaya kasi nga, ganun talaga yun. May mga, mo yung mga minsan, kahit pagkain mo, para lang mauna yun sa Panginoon. Thus, find a place that is undisturbed. Pwede kayo maglakad sa sangkin kung may malapit man na lugar sa inyo na parang pwede ka makapaglakad ng tahimik. Lalo na pag umaga, di ba? Medyo tahimik pa. Yan, pwede kang maglakad o kaya mag-drive kung social ka, di ba? Meron kang sasakyan, may bike ka, may e-bike, ganyan-ganyan, o motor, ano man. Pwede ka rin mag-drive alone para, Lord, ganito po, ganyan-ganyan, tulungan niyo po ako ngayon. Lord, may problema ako sa ganyan-ganyan. Yan, you can also wake up much earlier than the rest of your family dahil alam mo, pag gumising na buong pamilya, naku po, napakaingay na, di mo na magets yung Bible mo, di mo na maintindihan yung pinagpe-pray mo. Kaya kailangan mo gumising na maaga. Kasi ayun yung, di ba, undivided attention. Kapag talagang umaaga. Prayer is more important to me than my sleep and phone rings. And the phone rings very seldom in early morning. Di ba? Kaya naman, mas maganda talaga early. And yung i-vocalize mo yung prayers mo, isang tip din. Yung kaysa, biglang, anong oras na? Di ba? Yung parang nakatulog ka na kasi ang ganun ka mag-pray. Yung naririnig naman ni Lord yung heart ko. Oo, pero ikaw, naririnig mo sarili mo. Di ba? O nanaginip ka na. Di ba? Kaya nakakatulong kapag lumilipad din isip natin yung words. Kasi pag binabanggit mo yung words, hindi ka pwede mag-imbento. Kailangan nandun yung mind mo. Kaya Panginoon, salamat po. Di ba? Kaya kapag prayer marathon na alam mo nawawala yung isip mo kapag nagtatangas ka, pwede rin kapag sobrang antok ka mag-English ka, Tagalog. Lalo in English, Lord, I pray that, paano ba itong English? Di ba, mas gagana isip mo talaga, ay mag-English nga ako mag-pray para talagang mahirapan ako. Hindi ako makakatulog talaga. Lord, this is, Tagalog na lang, ganun. Kasi pag tongues, pwede ka rin talagang makomportable. Minsan, pero mahalaga ang tongues, Ako talaga tongues din ako kasi nandun naman yung focus ko eh. Pero yun nga, may mga pagkakataon talaga, iba rin yung power kapag nagtagalog na tayo, di ba? Kasi language mo na yan eh. Ayan, tas, ayun nga, gumagana isip mo din. Tas pwede rin yung sit in a chair. Yan, pag yung, pwede ka, hindi naman masama talaga kahit prayer marathon, umupo ka dito. Ano masama doon? Ako nga, nag-i-Indian sit pa ako kasi, syempre, yung sakit na ako pagka, ang tagal ko na nakaload, so mag-i-Indian sit muna ako. Alam mo yung pagka, hindi naman talaga masama, di ba pag nakikipagkwentuhan ka rin, naka-Indian sit kayo minsan, gano'n. Kapag, parang alam mo, Lord, ganyan, parang nakikakwento ka lang kay Lord. Kaya kapag alam mo, kasi hindi ako lumuluhod ng gano'n pag prayer marathon, kasi sure ako tulog ako pag gano'n. Kaya kailangan nakaupo ka, nakaluhod, gano'n. Kasi matutulog ka talaga kapag Kaya, ayun nga, dapat talaga ready ka sa mga ganyang. Tapos pwede kang umupo sa upuan, tapos, yan, pwede rin na nakamulat mata mo. Hindi nakamulat mata, tas nasa TV, Magpe-pray ako nito, ganyan. Pero, kailangan talagang parang ganyan, parang sangkin. Ayan, tapos, parang hindi ka rin makatulog. Tapos, sunod, yung prayer walk. Kasi, wala naman, kayo ba nakakatulog kayo ng, naglalakad? Hindi, di ba? Kaya, maganda. Pwede nga rin dito, maglakad-lakad ka. Wala namang manggagalit sa'yo, eh. Kung naglalakad ka, kung sobrang antok mo, maglakad ka. Pag OPM, di ba may gumagawa niyan sa inyo? Para hindi makatulog. Ayan, kasi hindi tayo makakatulog ng naglalakad. At yung mga time na yun na naglalakad ka mag-isa, alam nyo ba, pwede rin siyang maging fruitful and blessed prayer times you can have. Na ang saya ng ganon. At syempre, pag kinausap natin si Lord, parang closest friend. Na pagka nakipag-usap ka ba kay Lord, sasabihin mo, kunwari, sa kaibigan mo, oh, Mira, ang ganda ng suot mo ngayon. Alam mo ba, may kwento ako sa'yo. Di ba? Parang hindi natin kailangan ng parang tono sa prayer na, ganyan ka ba makipag-usap sa akin, di ba, sa tao? Parang isip mo, oh, Panginoong Diyos, kay buti mo. Tunay nga na dakila ka, ganyan-ganyan. Hindi mo parang sabihin nila, oh, totoo ba yan, di ba? Parang sa kaibigan natin, hindi naman talaga. Kunwari sa papa mo, ganun ka, oh, Papa, asan ang baon ko? Di ba? Kundi talaga, Lord, alam niyo po, ganyan. Yung totoo lang, di ba? Hindi na natin kailangan ng prayer tone. Kasi si Lord yung pwede natin maging parang closest friend. Ayan, kaya
conversational way yung pwede nating maging panalangin sa Kanya. Pero with reverence, hindi yung, uy, tropa, ganyan. Oh Lord, kamusta ka naman dyan? Ganyan. Hindi ganon, kundi with reverence, yung fear of the Lord, ayun yung nagdudulot sa'yo na mag-bow down before Him, igalang ang Panginoon. Close mo siya na, Lord, salamat kasi alam mo yung mga hurts ko, alam mo yung nararamdaman ko ngayon, ganyan. Ayan, ito na yung dulo, let us pray. May God forgive us our sin of prayerlessness. May God help us to pray fervently, and may we see the mighty work of God accomplished in this desperate world through our prayerfulness. Kaya naman, nawa na kumbinsin na tayo na we need to pray talaga, di ba? Dahil napakalaki ng nagagawa nito sa buhay natin, sa mundo, at sa lahat-lahat, di ba? Kaya I speak life sa mga buhay nyo. Sino man mga may, dito ang spiritually na tulog, in Jesus' name, magigising tayo ngayong gabi at talagang magiging seryoso talaga tayo sa ating panahon.